Anak, anong tinitingnan mo sa computer? 3 pulgada ka na, ha? Hindi lang para sa magulang mo ang iniisip mo, kundi pati na rin para sa sarili mo. Dapat mo nang pag-isipan ang tungkol sa buhay mong mag-asawa. Nanay, huwag ka nang magpumilit, ha? Magkikita na tayo sa isang blind date mamaya. Nakaayos na ang schedule natin para dyan. Anong pakikipag-date ba yan? Nanay, pwede bang huwag ka nang makialam? Kung hindi, magiging matandang dalaga ka na. Ang pangalawang anak ng wealth group ay nakipag-ayos sa'yo. Nakaschedule na siya. Darating siya. Habang pinapakalma ako ng nanay, pinapapunta niya akong maghintay dito para sa pakikipag-date. Bigla siyang umalis dahil may kailangan siyang asikasuhin. Nanay, isang magandang hapon ng tsaa. Nasira mo na lahat. Sa taong ito ng tagutom, lahat ng tao sa nayon ay higit sa 60 taon. Hindi pinapayagang kumain ang mga matatanda, at dinala sa mga libingan sa likod ng bundok. Lahat ng pagkain ay ibinibigay sa mga bata at kabataan. Upang mapanatili ang henerasyon, ang nobelang ito ay talagang kakaiba. Paano nasusulat ang ganitong bagay sa libingan ng mga nakatatanda? Anong klaseng sinaunang tradisyon ito? Habang tumatagal, lalong nagiging kakaiba. Kaya ba ang mga matatanda ay lampas na sa 60 taon? Hindi na ba makakaligtas? Mula pa noong sinaunang panahon, hindi ba't iginagalang ang mga nakatatanda? Anong nangyayari sa computer na ito? Nanay. Jenner. Parang wala ng buhay si nanay. Hindi marunong magpahalaga ang anak. Anak na. Inay. Anak, anong nangyari? Nag-aaway na naman kayo. Saan tayo nandito? Hindi ba't nagbabasa ako ng novel sa cafe? Inay, hindi po ako nagkakasala. Inay, nagising na siya. Gising na. Ano ang tawag niyo sa akin? Inay. Anong biro ito? Hindi pa nga ako kasal. Saan galing ang ganitong anak na babae? Nangangarap lang ako, tiyak na nangangarap lang ako. Inay, anong nangyari sa'yo? Gisingin mo na siya. Inay, huwag kang sumigaw. Saan kayo pupunta? Yung cute na pamilya ni Lee. Pinagsasaktan si inay ng ganito. Aalis ako, maghihiganti ako sa kanila. Laging iniisip ni inay ang kanilang kapakanan. Lahat ng magaganda ibinigay niya sa kanila. Sobrang lakas ng loob nilang ganyanin si inay. Hindi na makakaya ni inay. Huwag na sana nilang asahan pang maganda ang kalabasan. Tumigil kayong lahat dyan. Nais lang ni inay na makabalik sa bahay ni inay. Mayroon pa siyang sandigan. Kung malaman ni inay na hinahanap niyo pa si inay, siguradong papaluin kayo. Tayo na 4 na dalaga. Parang mga napulot sa kubeta. Sino bang may lakas na hindi makinig sa akin? Mali ang pagkakaintindi. Nagtatago pa kayo. Nagtatago pa kayo. Nagtatago pa kayo. Sino ang nagnakaw ng mga bagay ko? Gusto mo bang makasampal? Bawat isa sa inyo, mga salarin. Daejing Village. Daejing Village. Dream Book Fragrance. 4 na anak na babae. Pumasok ako sa kwento. Nanay. Hindi pa ako kasal. Saan naman ako magkakaroon ng ganitong anak na babae? Sobrang malas kahit na nakarating dito. Naging isang mapanlait at tamad. Na masamang babae sa nayon. Ang orihinal na katawan ay may 4 na anak na babae. Walang anak na lalaki para magpatuloy ng lahi. Matapos mamatay si husband Sansan, inilabas niya ang lahat ng galit sa kanyang 4 na anak na babae. Ayaw ng kanyang manang na hindi siya nagkaroon ng anak na lalaki. Pagkatapos niyan, ibinalik niya ang lahat ng pera sa kanyang manang. Inay ko. Hahaha. Hahaha. Sino ang akala mo na magagalit ang ina sa kanyang biyenan at hindi nakikilala? Sa panahon ng tagutom, muling ipinanganak ang anak na babae. Noong nakaraang araw, pumunta ang pangunahing tao sa bahay ng biyenan para humingi ng pagkain. Hindi inaasahan. Inay, pakibigay naman sa akin ng kahit kaunting pagkain. Inay, ngayon ay tagtuyot. Walang sinuman ang masaya sa kanilang buhay. Hindi ka na bahagi ng pamilya Lee. Paano ka pa nagkaroon ng mukha na humingi ng pagkain sa amin? Nanganak ka ng 4 na pasakit. Hindi ka man lang nakapagbigay ng anak na lalaki, Kithe. 8-8. Noong una, ang asawa ko si Sansan. Nabigay ko na sa inyo ang 20 tael ng pilak. Nakiusap ba ang ina sa inyo? Hindi niyo ako pwedeng ganyanin, ate. Umalis ka na. Nanay, gising ka na sa wakas. Akala ko wala na tayong nanay. Nanay. Ang 4 na dalaga na ito, lahat ay sobrang magalang sa orihinal na katawan. Minsan pa nga ay pinapagalitan pa niya sila. Lahat ay para lang mapaligaya ang biyenan. Talagang hangal ito. Kayong lahat, tumayo na kayo. Ang tiyan niyo sobrang gutom na. Matagal na kayang hindi kayo nakakakain. Nanay, gutom ka na ba? Ito ang mga gulay na tinapay, kainin mo.
Sobrang pangit naman ito. Pasensya na, nanay. Kasalanan ng anak ito. Pero talagang wala nang ibang pagkain sa bahay. Wala akong nagawa. Ganito na lang ang nangyari. Ano bang kasamaan ang ginawa ng orihinal na katawan na ito? Bumangon ka na. Kumain na kayo. Ninakaw ng lalaki ang mga bagay ng nanay. Gusto mo bang makipag-away? Lahat kayo ay mga salarin. Nanay, talagang hindi ka kakain. Baka saktan mo kami, ha? Mukhang hindi rin maganda ang sobrang mabilis na pagbabago. Kumain ba kayo? Kung hindi, itatapon ko na. Matagal na akong hindi nakakain ng ganitong kasarap. Ganito kahirap lunukin na pagkain. Pero sila, masarap na masarap ang kinakain. Sa malaking nayon na ito, matagal ng tagutom. Ngayon, ito na lang ang natitirang mga ligaw na gulay ng pamilya. 5 tao sa bahay namin. Hindi sapat ang mga gulay na ito. Anong klaseng mundo ito talaga? Kumusta, host? Maligayang pagdating sa gutom. Sa isang nakakatawang paralel na mundo. Mula ngayon. Ikaw ay si Dream Kansiang, ang balo mula sa Daping Village. Host, kailangan niyang mapalago ang buong baryo bago siya makabalik sa totoong buhay. Bago siya makabalik sa realidad. Ako ay hindi pa kasal, balo na ako. Balo na ako. Ayaw kong maglaro ng ganitong laro. Gusto kong umuwi. Makakita ng natural, walang polusyon na wild na gulay. Natagpuan ang mga likas na walang polusyon na ligaw na gulay. Kada kilo ay nagkakahalaga ng 8 sentimo. Ibinibenta ba ito? Ito ay sistema ng paralel na mundo. Hindi ba't katulad ito ng isang online shopping platform? Inay, anong gagawin mo sa mga ligaw na gulay? Baka gusto mo na namang pasayahin si Lola. Tanging ako lamang ang makakakita sa sistemang ito. Kailangan kong subukan ang sistema dito, para malaman kung paano ito gumagana. Kung hindi, hindi na tayo makakabalik. Masama na ang gulay na ito. Ilalagay ko na lang sa basurahan. Nanay, ito na ang huling pagkain natin sa araw na ito. Huwag mo nang dalhin sa lola at lolo. Ayaw ko nang makita pa nila ito. Ang totoo niyan ay sobrang bobo. Kahit ang tigre, hindi kumakain ng sariling anak. Kasalanan ito. Hindi ito para sa mga lola mo. Tia, binugbog nila ang ulo mo. Sila ay mga mata ng mga lobo. Bakit kayo pa ang nakikialam sa akin? Gusto mo na namang magpalo. Hehe, mas maganda pa rin ang orihinal na anyo. Kuya, wala na talagang makain sa bahay ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Habang may lakas pa si Dayang na bumaba sa bundok, pumunta tayo maghukay ng mga wild na gulay. Ikaw, Nene, dalhin mo ang basket. 3 kapatid, 4 na kapatid. Maghintay kayo sa bahay na bumalik si inay. May sugat pa siyang hindi pa magaling. Ingatan ninyo siya ng mabuti. Sige po. Ek. Si inay ay nasugatan at itinaboy na. Pumunta pa sa bahay ni Lola. Wala talagang pakialam sa atin. Huwag nang magsalita. Bantayan ang bahay. Natagpuan ang mga likas na gulay na walang polusyon. 1 kilo ay nagkakahalaga ng 8 sentimo. Totoo nga ito. Ito ang sistemang pamilihan. Mga gamot sa sipon, 20 sentimo. Ang mga bagay sa loob ay maaaring ipagpalit para sa pera. Ayos. Ganun pala. Maaari akong maghukay ng mga ligaw na gulay at ipagpalit ito sa barya. At pagkatapos, maaari akong bumili ng mga bagay sa pamilihan na ito. Napakabuti. Ngayon, hindi na ako magugutom dito. Natagpuan ang mga natural na walang polusyon na ligaw na gulay. Ang mga ligaw na gulay sa lupain na ito ay maaari ring ibenta. Kailangan kong maghukay ng marami para makakuha ng pera. Ay, hindi ba't si Manugang ng malaking dragon ito? Nagnanakaw ng pagkain sa lupa namin. Mukhang hindi ka na makatiis, ano? Sa ating ngayon, may ganitong uri ng tao na katulad mo. Nakakahiya talaga. Uy, lahat, tingnan nyo. Nagnanakaw ng bigas mula sa bahay natin ang asawa ni Dalong. Pupunta na naman sa bahay ng biyanan mo, di ba? Lalong lumalala ang asawa ni Dalong. Anong mga nakaw na ganyan? Nagsimula na talaga. Saan kaya ito patutungo? Hindi pa natin alam kung magnanakaw siya o hindi. Basta't isang balo siya, di ba? Mukhang masama ang reputasyon ng orihinal na may-ari. Maaaring talagang kilala siya sa buong nayon. Bakit hindi mo alam ang mga ligaw na gulay? Wala kayong mga baboy o tupa. Bakit ka nag-ipon ng ganitong karaming ligaw na gulay? Mukhang sinasadya mo lang na magpakamaalat. Sigurong nangunguha ng pagkain. Hindi ba't parang naubos na ang mga nakaimbak sa bahay? Para mapakain ang mga bata. Kailangan nilang pumunta dito para mangalap ng mga wild na gulay. Para mapuno ang tiyan ng mga bata. Sa palagay ko, sigurado kayong may sobra kayong pagkain sa bahay, di ba?
Kung hindi, pwede bang makahiram kayo sa akin? Talagang may problema sa talino ang orihinal na may-ari na ito. Napakasama ng reputasyon niya. Kailangan pa niyang pangunahan sila para yumaman. Madali bang sabihin? Huwag na munang isipin yan. Unahin munang pakainin ang anak sa bahay. Ang asawa ng malaking dragon ay palaging mainit ang ulo. Ngayon, nagbago na siya. Grabe, para kang nakakita ng multo. Hindi mo narinig na sinabing humihingi siya ng buto. Sa dami ng taon, naniningil pa rin ang buto. Umalis na tayo agad. Ate Wang, pakiusap, pautang naman ng buto. Parang nananaginip lang ako, ikaw. Umalis na tayo. Lesiu, makipaglaban ka sa akin. Ay naku, ang paghuhukay ng mga ligaw na gulay. Hindi rin madaling trabaho. Palitan ng isang supot na harina. Natira na lang ay 10 sentimo. Pero ayos lang. Kapag may pera, may motibasyon. Buti na lang may sistema. Pupunta kami para mang-ani ng mga ligaw na gulay. Maghihintay kami sa pagbabalik ni nanay. Huwag kang mag-alala, ate. Saan kayo pupunta? Nanay. Nanay, bakit ang bilis mong nakabalik? Nasaan ang mga ligaw na gulay? Ah, nasira ang gulay, itapon na lang natin. Puting harina. Ito ang sariling gawa na harina. Wow, talagang sariling gawa nga ang harina. Sa malayo, hindi tayo magugutom. Mama, kapag dumating na ang panahon, hindi na naman niya kailangang itapon itong mga harina. Ibigay mo sa mga lola nila. Sa mga nakaraang taon, taglay natin ang salot ng balang at tagtuyot. Kahit ang mga puting ibon ay hindi pa nakakita nito. Nanay, saan ka kumuha ng lakas? Bagamat may mga anak na ito sa puso nila ang kanilang ina, mas mabuting huwag munang ipakita ito. Noong isang araw, ilang araw na ang nakalipas, pumunta ako sa bahay ng lola niyo para humingi ng bigas. Sino ang mag-aakalang? Masusugatan pa ako at palalayasin. Halos mawala pa ako. Gusto na talagang magbago ng nanay. Nais ng nanay na alisin ang pagbabago. Ngayon talagang wala na akong pag-asa sa kanila. Totally wala na akong tiwala. Ngayon, kailangan nating mabuhay. Sewer, dalhin mo ang masa at ipag-steam ang mga mantu. Inay, nag-steam ng mantu. Ngayon, isang beses na lang kumakain ang bawat pamilya sa isang araw. Tayo kanina, hindi ba't kumain na ng mga ligaw na gulay at steamed bun? Inay, hindi pa ako nakakain ng kanin. Ay, papakainin ko kayo ng masarap. Bakit ang dami niyong sinasabi? Kung gusto niyong steam nyo na. Walang kwentang usapan. CJ, pupunta na ako ngayon. Mas malayo pa para makakain kayo. Steam nyo na lahat ng ito. Inay, sapat na to para sa amin sa ilang araw. Ngayon ay niluluto na. Baka masayang lang. Bakit hindi pa rin makinig? Tunay ngang nagbago si inay. O kaya naman ay pinapain natin siya para mangutang. Siguradong masarap ang puting harina na tinapay. Bakit ayaw mong kumain? Talagang nahihirapan ang mga bata. Bakit mo ako pinipisil? Tinitingnan ko kung nananaginip ako. Ang malaking manto ay mabango at matamis, ang sarap. Inay, gayon ba? Dapat na tayong pumunta sa bahay ni Lola. Bakit tayo pupunta sa bahay ni Lola? Kinukuha ang utang para mabawi ang pera ng ama. Tama ka. Pati ang ulo ng ina ay nasira pa. Kailangan nating maghiganti. Anong gulo pa yan? Swerte kayo at may ganitong pakikiisa sa magulang. Ngayon, hindi pa rin makabayad ang pamilya Lee. Hindi pa panahon para maghabol ng utang. Kailangan muna nating kumain ng busog. Ikalawang ate, ganito na lang tayo. Nakahanda na ba kayong lahat? Handa na. Ngayon, ako ang magbibigay ng mga gawain. Ako ang magpapamahagi ng mga tungkulin. Jinner, sasama ka sa akin sa bundok para mangalap ng mga gulay. Para mapabuti natin ang pagkain. CJ. Sewer, ikaw ang bahala sa pagkuha ng tubig. CJ. Fang-er, pumunta ka at mangolekta ng kaunting panggatong para magpakulo ng tubig. Mamaya, maliligo tayo. CJ. Ano naman ang gagawin ko? Nasaan si Hua? Kasama si Jin, umakyat sila sa bundok kasama ko. Maghuhukay tayo ng mga ligaw na gulay. Para mapabuti ang ating pagkain. Hindi pwedeng araw-araw ay puting tinapay lang. Ngayon, maghuhukay tayo ng mga ligaw na gulay para sa pagkain. Naiintindihan. Aba, masaya talaga ang 4 na dalaga. Sige, umalis na tayo. Hindi pa kami nakasama ng nanay sa buhay. Ngayon lang siya umakyat sa bundok para mangolekta ng mga ligaw na gulay. Mushroom. Ligaw na puting kabute.
Mas mahalaga ito kaysa sa mga ligaw na gulay. Ang kaunting ito ay naibenta na ng 50 salapi. Karamihan sa mga kabute sa malalayong lugar ay mailason. Ayaw mangolekta ng mga taga-baryo. Pero nakikinabang ako. May sistema dito. Kaya hindi ako natatakot na makapitas ng nakalalasong kabute. Nanay, anong nakita mo? Dito, masyadong maraming malalaking puno. At medyo mamasa-masa ang lupa. Hanapin niyo kung may mga ligaw na kabute. Nanay, ang daming kabute dito. Aba, ito ay mga ligaw na kabute. Walang lason, maibebenta ng 15 sentimo kada kilo. Hua, ang galing mo talaga. Nanay, pinuri mo ako. Ito ang unang beses na pinuri ako ni nanay. Hua, nandyan ka lang at mangolekta. Pupunta ako sa tabi para tingnan. Huwag kang magtatakbo, ha? Biglang hinawakan ni inay ang ulo ko. Mula kahapon, iba na si inay. Gusto ko ang inay ngayon. Kailangan kong ipakita kay inay na maganda ako. Ang dumi ng kamay ng batang ito. Ilang araw na kayang hindi naligo. Ayos na, ayos na. Matagal na rin akong hindi naligo. Wow, ang ganda. Kapatid na lalaki. Nakatagpo ng likas na ligaw na kabute. 1 libra at 2 onsa. Halaga ng 120 sentimo. Ibinebenta ba? Ngayon, mayroong wala pang 200 sentimo. Na makakabili ng 50 kilo ng harina. Sapat na iyon para sa isang pamilya na kumain ng mahigit 1 buwan. Ibigay mo sa akin ang mga bagay. Pinsan, ito ang aking nakuha, akin ito. Kung ibibigay mo, ibigay mo na. Bakit ang daming sinasabi? Hindi ko ibibigay, akin ito. Hindi ka ba natatakot na paluin ka ng nanay mo? Siguradong alam ng buong baryo yan. Nanay mo, ako ang pinakamamahal niya. Kapatid, nagkamali ako. Pakiusap, pakiusap. Huwag mong sabihin sa nanay ko. Pumunta sa kamay. Tumigil ka. Huer, ayos ka lang ba? Mabilis kang bumangon. Ayos lang ako. Pasensya na, ina. Glandushksing, dumating ka ng tamang-tama. Huer, nakikipag-agawan sa akin. Agad mo siyang hulihin. Kung hindi, aasikasuhin ko ang lola ko at ang nanay ko. Sige na. Ganyan talaga kawalang kwenta ang orihinal na may-ari. Nagsusumamo sa biyanan para mapansin ang nakakatandang kapatid na babae. Kaya naging sobrang arugante itong batang pasaway na ito. Diretsahang tinatawag ang pangalan ko. Tita, tumigil ka na sa pag-are. Alam mo na ako ang iyong pangalawang tita. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Lingzi. Huer, nakakuha ka pa ng lingzi. Lingzi na 1,000 taon. Halos 5 leang ang halaga. May makakain na tayo ngayon. Anong nangyari? Ngayon, inutusan ni nanay na paalisin si kuya. Nangyari bang pinagtawanan ka? Sabi ng nanay, ito ay ganoderma. Ito ay 1,000 taong ganoderma. Maaari itong ipagpalit sa bayan para sa karne. May karne na tayong makakain. Napakabuti. 1 taon na tayong walang karne. Nakalaban pa ang apo ng lola. Ito ba talaga ang nanay? Ang galing ni Hua. Nakakuha pa ng ganoderma. Hindi mo nakita. Nanay, bumalik na kayo. Ate, ang galing ni nanay ngayon. Sinuntok pa si pinsan. Kunin ang ganoderma pabalik. Isang sampal. Napasigaw ang pinsan sa tita. Yung cute na yon nang aapi kay Hua. Kailangan talagang disiplinahin. Si Hua ang may malaking ambag. Pupunta ako sa bayan para ipalit ang ganoderma sa karne. Ngayong gabi kakain tayo ng nilagang karne. Ang saya, may karne na tayo. Sistema ng paalala. Unti-unting tumataas ang amoy ng karne. Nadala mo na ang buong pamilya sa paglaya mula sa gutom. Ipagpatuloy lang ang pagsisikap. Itlog at gulay na may karne. Sobrang marangya naman ito. Nanay, okay lang ba talaga na ganito ang kainin natin? Ay naku, siguradong may dahilan si nanay sa ginagawa niya. Sundin mo na lang si nanay. Sige na, kung ano man ang meron sa bahay, kainin na lang natin. Para hindi na magbago pa. Para mapasaya ang pamilya ni Lola. Bakit hindi pa umuwi si Fanger? Saan siya naglalaro? Hindi maganda, inay. Sabi ni Chawang. Nakita niyang dinukot si Sanji ng isang lalaki. Ano? Kinuha ni Xur ang armas. Hintayin. Walang tao. Walang tao. Hehe. Bini-bini. Magalang ka. Ako ay dumaan dito habang naglalakbay sa pamilya. Nais kong humingi ng isang patak ng laway mula sa binibini. Ang batang lalaki na ito ay magalang. Hindi naman siya masama. Sige, sumama ka na sa akin. Salamat, binibini.
Asawa ni Dalong. Asawa ni Dalong. Si Fang Mo, inagaw ng isang estrangherong lalaki. Nasaan na? Nandoon. Pumunta sa direksyong iyon. Tara na. Dinala ka ng tao. Ayos, mahusay ang pagkakaasikaso mo dito. Sige, paalam. Magising ka na. Ano ang gusto ninyo? Fang huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Sabi mo, wala namang iniwan ang nanay mo na lalaki para sa biyenan. Anong silbi ng mga kapatid mong ito? Wala, di ba? Mas mabuti pang ibenta na lang at kumita. Mag-iwan ka ng kaunting pera para sa iyong ina upang makapag-enjoy siya sa magandang buhay. Bitawan mo ako. Ikaw, hindi ka kaakit-akit na ina. Nagmamalasakit ka pa sa aking mahal na apo. Mukhang nagkaroon siya ng lakas ng loob. Saktan mo siya, maliit na cute. Saktan mo siya ng mabuti. Saktan mo siya ng todo. Suntok mo siya, suntok mo ako. Suntok ng todo. Suntok. Tigil. Sanmei, ayos ka lang ba? Ek. Uy, asawa ni Dalong. Dumating ka sa tamang oras. Ang cute na to ay sobrang walang hiya talaga. Nang aagaw pa ng itlog sa bahay ko. Hindi pa nakontento, binasag pa. Talagang hayop. Yan ang iniiwan ko para sa apo ko na mahal. Alam mo ba kung magkano ang halaga niyan sa pera? Nawala na lang ng ganun. Eh ano pa rin kung ganun? Mukhang nagkaroon ka na ng lakas ng loob. Sino ka para saktan ang aking mahal na apo? At pinabugbog mo pa siya ng labis. Kailangan mong magbayad. Ang kabuuang halaga ay 2 tael ng pilak. Ibigay mo sa akin ang pera ngayon. 2 tael ng pilak. CJ. Ibigay mo sa akin ang kutsilyo. Inay. Hindi sinasadya ni Sanmei. Nga, inay, si Sanjay. Hindi niya sinasadya. Huwag kang magalit. Bakit, hindi na ba ako marunong makipag-usap? Inay, talagang hindi ako nagnakaw ng itlog. Inay, huwag niyo akong patayin. Inay, huwag niyo akong patayin. Noong nakaraang araw, binugbog niya ang sarili hanggang dugo ang ulo. Ngayon, inaapi niya si Hua. At ngayon, gusto pa niyang ay iskandalo si Fang. Mayabang pa siyang humihingi. Nagsisinungaling ng walang hiya. Kung gusto mong magbilang ng utang. Kaya naman, magbilang ka ng maayos. Ikaw pa ang nagpalaya sa kanya. Hindi ka man lang nagsasaway kapag nangungupit. Hinahayaan mo lang siya. Sa palagay mo, ano ang dapat gawin? Kung ako ang tatanungin. Dapat siyang itali. At pakainin ng sobrang init ng ulo ng ilang araw. Magpakatotoo ka na. Ako ang anak kong babae. May sarili akong paraan ng pagpapalaki. Hindi pwedeng pakialaman ng iba. Bakit parang may mali dito? Paano naman pwedeng maging outward ang paa nito? Nakakalungkot namang pakinggan ang sinabi mo, inay. Simula noong binato mo ako ng pader noong nakaraang araw, hindi na ako kabilang sa pamilya Lee. Ngayon, niyayakap niyo na naman si Fong. At nananakot pa kayo sa akin para sa pera. Hayaan niyo ang mga kababaryo na makita. Tingnan natin kung may hiya pa kayong masakitan. Ikaw, nang huli ka ng itlog. Kapag nabasag, kailangang magbayad. Sino ba ang ganloko sa'yo? Ngayon, binihag niyo si Fang At gusto niyong ipagbili siya. Pupunta tayo sa opisina ng mga otoridad. Hayaan nating magpasya ang matuwid na hukom. Ikaw. Ay naku, kumagat ka. Kailangan mo bang i-report sa mga otoridad ang iyong kapatid na babae? Nabaliw ka na ba? Hindi ka pababayaan ng kuya mo. 3 taon na ang asawa ko. Sino ba ang matatakot ako? Kung sino man ang mang-aapi sa aming 5 babae. Sasamahan ko talaga hanggang sa huli. Noong nakaraang taon, nakuha niyo ang 20 siling na pera ng asawa ko. Nakuha niyo lang sa bulsa niyo. Hindi pa ako nakakabawi sa inyo. Gusto pa nilang maningil sa atin ang 2 taels ng salapi ngayon. Ikaw. Yan ay iniwan ng anak ko. Bakit ka, isang dayuhan, may karapatang kunin ito? Huwag nang magpaligoy-ligoy, kailan ka magbabayad? Ikaw, ang cute. Nakapanganak ka ng 4 na anak na walang kwenta. At may lakas pa ng loob na humingi ng salapi sa akin. Ang anak ko ay ninakaw mo, Clams. Ikaw. Kaya magharap tayo sa korte. Mga bata, pumunta tayo magreklamo sa pulis. Sige na. Kailangan nating i-report ito. Siguradong may kaso tayo ngayon. Sandali lang, si Dulong na asawa. Maging asawa ng malaking dragon. Kapag yumaman na ang kuya mo, ibibigay din niya sa'yo. Kung hindi, utangin mo na lang muna. Ayos lang, napagkasunduan na. Walang kahit 1 sentimo na mababawasan sa utang mo sa akin. Tungkol sa kung kailan mo ito babayaran. 3 buwan. Kung hindi mo ito babayaran, pupunta ako sa korte. Ibigay mo na. Ito ay regalo ni Dalong sa akin. Akala ko na wala na ito.
Hindi ko akalain na ninakaw niyo pala ito. Naiinis ako sa inyo. Ay naku, ay naku, ayaw ko na mabuhay. Ayaw ko nang mabuhay. Ikaw hindi mapaggalang na manugang. Dalong. Tingnan mo ang iyong asawa mula sa langit. Tingnan mo kung paano niya ako tinatrato. Sige, umuwi na tayo at kumain. Hindi na ako mabubuhay. Sayang, umalis si Jin papuntang lungsod. Hindi ko natikman ang masarap na pagkain. Hindi ko alam kung kailan siya babalik. Ang bango. Halika, Wei. Ibigay mo ang mangkok na ito. Kay Tita Wang. Ito ay bilang pasasalamat. Sige, naiintindihan ko, nanay. Bawasan ang bilis. Saan nanggagaling ang amoy ng karne na ito? Parang nararamdaman ko na talaga ang amoy ng karne. Piliin ang panahon ng kaihuang. Sino pa ba ang makakain ng karne noon? Tia! 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 Wei, bakit ka nandito? Inutusan ako ng nanay na dalhin ito. Totoo ngang karne ito. Sabi mo, darating ka lang, bakit may dalang karne? Tita, uuwi na ako. Ay, ingat ka. Seth, ang bango. Ito ang asawa ni Dalong. Kailan ka naging magaling sa paggawa ng ganito? Matagal na akong hindi nakakain ng ganitong busog. Sa bahay talaga, wala nang natitirang pagkain. Itong pako na ito, ay ipinadala sa akin ng iyong ama bilang tanda ng pangako. Plano kong ipagbili ito, para mapalitan ng pagkain. Anak, hindi pwedeng ganito ang gawin natin. Ito ang huling alaala na iniwan ng ama. Hindi naman pwedeng ipagpalit ito para sa pagkain. At saka, ang ama ninyo sa langit. Tiyak na ayaw na magugutom ang kanyang mga anak na babae. Hindi ba? Kung hindi natin ipagpretend na ibebenta ang mga pilak na hairpin, paano tayo makakapag-ayos? Tungkol sa pinagmula ng pagkain sa System Mall, paano natin mapapangalagaan ang malaking grupong ito ng mga anak na babae? Ang hirap ng nanay. Sa susunod, tiyak na bibilhin ko ulit ang pin. Na ito. Ay naku, ayos na. Napagpasyahan na ito. Ano ito? Ito ay sabon. Saan ito galing? Kinuha ito mula sa bahay ng iyong lola. Sire at Heuer. Kumuha kayo ng balde. Ngayon, maghugas tayo ng mabuti. Sige, magpapainit ako ng tubig. Sa wakas, hindi na ako maaamoy ng pawis ngayong gabi. Makakatulog ka na ng mahimbing. Asawa ni Datulong. Oy, ate. Nabalitaan mo na ba? Si Lola Zhang ay aalis na sa bundok. Aalis na sa bundok. Hindi kaya katulad sa kwento sa nobela. Sa libingan ng mga may edad na. Ngayon ay ika-6 na po kaarawan ni Lola Zhang. Lola Zhang. Mabilis pa rin ang kanyang mga kamay at paa. Makatutulong pa siya sa mga gawaing bukirin. Anong silbi ng mabilis na kamay at paa? Kung lampas na siya sa 60 taon. Kailangan na siyang dalhin sa bundok. Ito ay ating ninuno. Mga nakagawian na nananatili. Kahit sino ay hindi makakatakas. Pero dumating pa rin. Libing ng matatanda. Bakit meron ganitong kasamaan sa aming baryo? Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng tagutom, ang mga bata sa bahay ay may speech impediment. Ayos na rin iyon. Sino pa ang nagmamalasakit sa mga matanda? Ay naku, ito talaga. Parang gusto na talagang mamatay sa gutom ang tao. Tara, tingnan natin. Bilang anak, hindi marunong magpahalaga. Ina, huwag mong sisihin ako sa daan ng ilalim ng lupa. Anak, tumayo ka na. Huwag kang umiiyak. Ang mga ninuno natin ilang daang taon na ang nakalipas. Ganito rin ang kanilang nilakad. Inay, hindi ako natatakot. Ang Diyos ng bundok at si Inay ay magbabantay sa inyo. Pagpalain ang mga supling. Sa loob ng ilang dekada, ako rin ay pupunta. Sa oras na iyon, tiyak na sasamahan ko ang iyong ina. Ihahatid sa bundok. Talaga bang magkakaroon ng proteksyon mula sa Diyos ng bundok? Taon-taon ay tagtuyot. Ang ating ngayon ay hindi pa rin ba nagugutom? Ganun talaga. Bakit pa kayo nandito? Hanggang kailan nyo gustong mag-antay? Hindi pwedeng sirain ang mga patakaran ng ating mga ninuno. Punong barangay. Mula noon hanggang ngayon, respeto sa matatanda at pagmamalasakit sa mga bata ang nakaugalian. Ito ay isang masamang kaugalian. Tumahimik ka. Huwag kang magmalupit sa Diyos-Diyosa ng bundok. Ang mga ninuno sa loob ng daan-daang taon. Dito sa bundok, daan-daang libo ang nandito. Palaging nandyan. Nandyan ang Diyos ng bundok at ang mga alituntunin ng angkan. Nandyan ang mga kaugalian. Upang ang mga supling ay maipasa mula sa henerasyon sa henerasyon. Ngunit, wag na nating pag-usapan. Sino mang may pagtutol?
Pagsasama-samahin ang pamilya at palayasin sa nayon. Anyway. Sa madaling salita, hindi ba taon ng tagutom ito? Nagkakagulo ang tao, walang makain. Kailangan kong tiyakin na lahat sa nayon ay busog. Babasagin ang nakagawian ng mausok na libingan. Huer, punta tayo doon para tingnan. Esan, CJ. Likas na kamote. Pwede mong ice team para kainin. Magandang pagkain ito. Ay naku. Inay, dahan-dahan ka lang. May lason ito. Hindi ito pwedeng kainin. Mabilis tayong umalis. Bodong bata. Ito kasi. Tinatawag na kamote. Saan kami karaniwan ito? At saka, matamis ito. Sobrang masarap. Tara, tingnan natin doon. Baka makakuha tayo ng marami. Hindi ko alam kung marami dito sa paligid. Kung marami man, siguradong masosolusyonan ang problema sa pagkain ng buong nayon. Marami rin dito na nakita ang nanay. Talaga naman. Itong malaking Jing Village, tinuturing ang kamote na parang lason. Dito, siguro may 3 o 4 na ektarya na makakapagbigay ng libu-libong kilo ng kamote. Ngayon, maisasalba na ang kagipitan ng nayon. Sabi mo, si Mrs. Nidalong. Ito ang nakitang yaman dito. Dito nga. Nakita ko si Mrs. Nidalong. Hinuhukay ng paisa-isa. Mukhang sobrang tuwa siya. Parang nakatagpo siya ng kayamanan. Tara. Ito na ba yun? Ito nga yun. Ito nga yun. Hindi ba't ito ang mapanganib na kamatis? Mapanganib na kamatis. Itong masamang babae. Siguro sinasadya niyang akitin ako dito. Para mapahamak ako, ano? Itong babae. Leslie. Asawa. Nasaan ang punong barangay? Biyenan ni Dalong. Bakit ka nandito? Nandito ako para hanapin ang punong barangay. Nandyan ba siya? Saan siya nagmula? Nagawa niyang magulo ang bahay. Hindi rin mapakali ang mga kapitbahay. Ngayon, ano na namang kalokohan ang naiisip niya? Pumunta siya sa bayan para magdasa ng ulan. 1-2 buwan nang walang ulan. Nagdudulot ito ng labis na pag-aalala. Ngayon, nagmamadali silang mag-usap. Pangunahing layunin ay lutasin ang problema sa ugat. Ang punong barangay ay halos 2 linggo nang hindi nakakatulog ng maayos. Matulog ka ng mahimbing na ngayon. Sige, babalik na lang ako mamaya. Hindi ba't nakapagpakabusog na tayo nitong mga nakaraang araw? Bakit parang nanlaki ang mata mo at mailaway ka pa rin? Ang sarap ng ulam na niluto ni nanay, ang sarap talaga. Subukan mo pa itong kamote na ito. Ayaw ko kumain. Hindi mo naman ako papatayin, di ba, inay? Tingnan mo kung may lason. Paano ako magkakaroon ng lakas na kumain? Alaynan. Sarap, tamang-tama ang tamis. Sa susunod, inay, gumawa ka ng lugaw na kamote para sa akin. Inay, hindi ba tayo magiging? Pwede na kayong kumain ng busog. Siyempre naman. Tanghali na. Anong ginagawa ng asawa ni Dalong dito? Punong bayan. Itong bagay na ito. Nakita ko ito sa bundok ilang araw na ang nakalipas. Kahit na ang balat ay pula. Pero ang laman nito ay puti. Noong panahong iyon. Bagamat hindi ko alam kung ano ito. Pero mukhang nakakain naman. Kaya dinala ko ito pa uwi at niluto. Tinanggal ko ang balat at kinain. Hindi ko akalain na ang lasa ay masarap at matamis. Ang pinakamahalaga ay, kumain ng 1 piraso, busog na ako. Naisip ko na ang bagay na ito. Tiyak na makakapagpakain sa lahat. Tutu. Alaynan, gaano pa karami ang bagay na ito sa bundok? Tinataya ko na may 4 na ektarya. Dapat makakapag-ani tayo ng higit sa 1,000 kilo. Libo. Alaynan, kaya bawat pamilya, hindi ba't makakakuha ng halos 100 libra? Alaynan, sobrang tamis talaga. Mas masarap ito kaysa mais. Bakit hindi ko ito nakita noon? Sangguni ang bayan. Ito ay kamote. Nakita ko ito ilang dekada na ang nakalipas. Nang ako'y naglingkod sa militar, kumain ako nito. Nakakabusog ito. Ito ay partikular na ginagamit ng mga sundalo. Sa panahon ng digmaan. Ay naku, hindi ko akalain na may ganitong bagay sa Dashing Village. Ganito, pupunta na ako sa bundok para tingnan. Ay naku, anong oras na? May mga lobo sa bundok, hindi na pwedeng maghintay hanggang bukas. Hindi na aabot hanggang bukas. Mahalaga ito para sa pagkakaroon ng makakain. Bilisan mo, tayo na. Asawa ng malaking dragon. Noon kasi, mali ang pagkakaintindi ng asawa ko sa iyo.
Noon nga, lagi kong naiisip na maganda ang asawa ng panganay. Hindi ko inasahan. Hindi ko akalain na siya ay gumawa ng masamang bagay. Inagaw niya si Fang aking asawa. Nahulog din siya sa bitag ng pera. Pasensya na talaga. Hindi ko akalain na sinabi mo pa ito sa punong baryo. May pananaw ka. Huwag na nating pag-usapan ang mga nakaraan. Alaynan, hindi ba't iniisip din natin ang ating pamilya na 5? Ang daming kamote, hindi naman ito maubos. Hindi ko masasabing may sistema akong pamilihan. Kulang na kulang ang pagkain sa nayon. Lahat ay nagugutom. Itong kamote ay makakatulong sa kanilang agarang pangangailangan. Uy, narinig nyo ba? Nakakita ko ng bagong uri ng butil. Parang ang tawag dito ay kamote. Ang ibabaw nito ay pulang-pula. Sabi nila, mas maganda ang itsura, mas nakakalason. Kaya, pwede bang kainin ito? Na, ang pula-pula nito. Nakakatakot tingnan. Pagkatapos kumain ito, hindi ka na dapat humiga. Isang maliit na piraso lang ang sapat na para mapuno ang tiyan mo. Seryoso ba naman? Nasaan ba yan? Nasa dulo ng bundok yun. Mapanganib yan. Ikaw ang nagsabi. Kahit pamalayo, hindi naman masama kumain ito. Tahimik ang lahat. Tahimik muna at pakinggan niyo ako. Ngayon, wala nang masyadong pagkain. Mahirap ang taglamig na ito. Sa mga nakaraang araw, wala masyadong gawaing bukirin. Ilagay muna ang mga ginagawa nyo. Sumama kayo sa akin sa bundok. Dalhin ang lahat ng kayang dalhin. Ang mga magagawa ay nakasunod na. Dapat itong matapos sa pinakamaikling panahon. Kailangan nating hukayin ang lahat ng ugat na pagkain. Punong bayan. Uy, punong bayan. Yung pulang-pula na kamote, nakakain ba talaga yan? Napatunayan ko na kahapon. Nakakain at napakasarap pa. Bata ng baryo. Nagnanakaw ka ng pagkain sa likod namin Ahahaha. Yun. Paano natin paghahatian ang nahukay? Iyan ay itinuturing na tambak lang. Nga, kung may tamad na tao. Paano kung kaunti lang ang naani at mas marami ang naubos? Siyempre, kung gaano karami ang naani, yun lang ang makukuha. Tayong lahat sa Biging Village ay iisang pamilya. Magkakaisa tayo. Siguradong malalampasan natin ang taglamig ng taon ng pagpili. Ngayon, makakapaghanda na tayo ng maayos para sa bagong taon. Yung 1,000 kilo ng kamote ay hati-hati sa bawat bahay. Hindi ba't bawat pamilya ay makakatanggap ng 100 kilo? Sige, magmadali na tayo. Lahat, bilis-bilisan ninyo. Nabalitaan ko na itong kamote ay galing kay Daluong Nyang Deyu, asawa ni Daluong Nyang. Yung tamad at mahilig kumain na si Meng Shuxiang. Tama. Nandyan din ang biyenan ng asawa ni Dalong. Talagang humahanga siya sa kanya. Tungkol sa panganay na asawa ng pamilya nila uli. Tungkol sa mga gulo niya. Tungkol sa mga isyu niya. Tungkol sa mga gulo niya. Talagang walang hiya. Nakita ng iba ang kamote. May mukha pa siyang magtangka. Tama nga, ito. Totoo bang ganito? Totoo bang ganito ang usapan? Ibigay. Talagang nalaglag na ang pera sa mata nila. Mayroon pa akong grupo ng mga walang prinsipyo. Itong kamote ay kami rin ang nakakita. Hindi ba tayo pwedeng maghukay? Tama nga. Kami pa nga ang nakakita ng mga kamote na ito. Narinig ko kasi. Tungkol kay Dalong Xifu na si Da. Hindi siya makapag-anak ng lalaki. Dahil lang sa masamang biyenan niya. Pinatalsik siya ng nakatatandang kapatid na babae sa kanilang bahay. Kaya kailangan pa rin ng tao. Nahanap ng asawa ni Dalong ang panustos para sa taglamig. Tara na. Ay. Makikita ninyo kung ano ang mangyayari. Ay naku, mga usapin na walang kwenta. At pinag-uusapan pa, nakakainip. Pero itong malaking asawa talaga ay walang magandang puso. Haha. Oy, nanay. Magpahinga ka na muna, sige. Sige, darating kami. Inay, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala. Talagang tamad itong katawan na ito. Walang kahit anong mabigat na gawain na kayang gawin. Sige, magpahinga rin kayo ng mabuti. Ang ganda ng anak na ito. Matalino at mapagmahal. Mas kaunti ang iniisip. Tama ba? Nga. Kiete. Kahit gaano pa karami, babae pa rin. Huwag masyadong maaga magdiwang. Hindi tulad ng ibang tao. Sobrang masama ng intensyon. Ang pagbebenta ng anak na babae sa nayon ay sikat na masama. Huwag mo siyang pansinin, magtrabaho ka na. May sistema na nagbigay ng babala na tagpuan ang 100 taong ginseng.
Natural na ligaw na daang taong ginseng. Halaga nito ay 2 tael. Ibebenta mo ba? Yaman na, yaman na. Ngayon, may karne na ang mga dalaga. Sangguni ang bayan, sangguni ang bayan. Saan natin ilalagay ang napakaraming kamote? Hindi naman namin ito maubos. Hindi rin ito pwedeng masira sa bahay. Matagal ko nang naisip ang solusyon. May isang imbakan sa baryo. Ilalagay nyo ang mga nakatabing kamote. Ilagay na lang dito. Ang hirap naman kumain ng kamote ganyan. Mahirap nga. Kamakailan lang, narinig kong may magnanakaw sa kalapit na yon. Nakita natin ang ganitong karaming pagkain. Dapat tayong maging tahimik tungkol dito. Magnanakaw. Sige, ilagay na lang dito. Tara, tara, tara. Punong barangay, uy. Kayo rin dito. Narinig ko may magnanakaw sa baryo. Kaya nilalagay din namin dito ang sobra naming kamote. Para itago. Tama. Sa tingin namin, ligtas dito sa lugar na ito. Sige, mabilis na. Haha. Salamat, Ginoong Nayon. Dahil sa inyo, kung hindi ito inilagay sa bodega, mawawala rin ang aming mga kamote. Napaka-unsecure. Salamat muli, Ginoong Nayon. Anong ginagawa mo? Palagi kong nararamdaman na hindi mapayapa ang puso ko. Kailangan kong pumunta at tingnan. Saan ka pupunta? Malapit nang magdilim. Pupunta ako sa ilalim ng lupa. Kakaunti lang ang kamote na nakuha natin. Pakiramdam ko ay nakahinga na ako ng maluwag. May problema ka na namang iniisip ngayon. Malapit nang kumain. Sabihin na lang bukas. Sige, sige, pupunta na lang bukas. Ay naku, ay naku. Ay naku, naku. Masakit ang tiyan ko, ay naku. Anong nangyayari dito? Ay, nilagnat na ako. Ay, parang nakamamatay nga ito. Ay, Tita Hu. Tita Lee, anong nangyari sa inyo? Sobrang sakit ng tiyan ko. Siksiyaw ba o rin ba? Bakit pa tayo magpapahuli? Magsimula na tayong hanapin ang punong baryo. Tara. Punong baryo, punong baryo. Sakit ng tiyan si Dabako. Di tumitigil ang pagtatay. Nakatulong ka na dati. Pakisilip na. Ano ba itong nangyayari? Sige, lumapit ka at tingnan ko. Ano ang kinain kahapon? Ngayon, puro kamote na. Ano pa ang pwedeng kainin? Punong bayan, tulungan mo kami. Nagkadyareya na ako buong gabi. Halos mawalan na ako ng lakas. Ngayon, parang may mga bituin sa aking mga mata. Bilis, tingnan mo na. Nakatikim na ba kayo ng kamote? Kumain ng kamote ang anak ko. Hindi ko na ito sinayang. Lahat ay ibinigay sa anak. Baka may nangyaring masama sa bodega. May gamot kami sa pagtatae. Unahin na natin ang mga bata. Maaari itong pansamantalang huminto sa pagtatae. Ay. Sige, pupunta muna ako sa bodega. Ngayon, kahit na makakakuha tayo ng mga ligaw na gulay, para makakuha ng pera sa sistema. Ngunit, hindi laging pwedeng mangolekta ng lingsi sa gubat. Ng ginseng. Malayo pa ang pagnanais na araw-araw may karne sa pagkain. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita ng maliit na negosyo. Baka sakaling makamit ko ang kalayaan sa kayamanan. Esan. Sistema nagpakita na walang amoy ng karne. Ang buong nayon ay nahaharap sa krisis sa gutom. Ang antas ng kayamanan ay bumaba ng 10%. Bakit sobrang nag-aalala ang punong nayon? Ano bang nangyayari? Hindi, kailangan kong tingnan ito. Ano na ang mangyayari sa aking mga anak? Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin sila. Siguradong may problema ang mga kamote na ito. Baka may lason itong kamote. Huwag kumain. Lahat ito ay dahil sa panaginip ni Shuxiang. Dahil dito, hindi kami tumitigil sa pagtatay. Hindi ba't nakamamatay ito? Anong nangyari sa hipag? Ano na nangyayari? Anong nangyari sa lahat? Hindi ba't dahil sa pagkain ng iyong kamote? Problema lang naman ang lumabas. Asawa ni Ezangi, mukhang masigla ka naman. Bakit ka walang sakit? Kaninang umaga kumain ako ng karne at puting kanin sa bahay. Hindi naman pwedeng sabihin na ganun lang. Kahapon, nagsusumamo ka pa rin. Hindi mo naman sinasadya. Napakainin kami ng nakalalasong kamote, di ba? Hindi ko akalain na ganito kakasama ang isip mo. Sabi ko na nga ba't ang bait-bait mo? Ibinigay mo pa ang pagkain sa amin. Sige na, sige na. Huwag na kayong magsalita. Hintayin natin ang pagbalik ng punong baryo bago tayo magdesisyon. Ito ay gansui, ito ay gansui. Bakit ganito ang nangyayari, punong barangay? Mayroon talagang may ganang maglagay ng lason sa kamote. Dingju, lason.
Sa labas, hindi ito halata. Ito ay tubig na inihanda gamit ang gansui. Ang gansui ay naglalaman ng nakamamatay na lason. Kung maapuhap lang ng kaunti, magdudulot na ito ng matinding pagtatay. Sa bahagyang kaso, nagiging pagduduwal, pagsusuka, at tuloy-tuloy na pagtatay. Sa malubha namang kaso, dehydration at shock ang maaaring mangyari. Sino kaya ang magdadala ng lason? Sa panahon ng taggutom, ayos na ang may nakakapagsalita ng bahagya. Sino kaya ang magdadala ng lason? Mukhang hindi ganoon kasimple ang bagay. Agad na kailangang kumilos ang punong barangay. Ay suriin ang bodega. Kung lahat ng kamote ay nahawahan ng gansui, iminumungkahi ko na itigil muna ng lahat ang pagkain ng kamote. Tama nga. Gansui. Naalala ko dati. Biglang nangyari ang pamamanhid sa braso ng aking biyenan. Nasaktan na siya, gumamit na ng gamot na ito. Hindi kaya. Sangguni ang bayan, sangguni ang bayan. Pasensya na mga kababayan. Ano ba talaga ang nangyayari? Pasensya na talaga. Pasensya na mga kababayan. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Ano bang ginagawa mo? Nalilito itong asawa ko. Dapat sana ay turuan ang manugang ni Dalong. Ngunit hindi ko inasahan na masaktan ang mga kababayan. Ano bang nangyayari dito? Ito na siguro ang manugang ni Dalong. Itago mo ang mga kamote. Ako nitong asawa ko. Hindi talaga alam na nakamamatay ang gamot. Akala lang niya ay magdudulot lang ng pagtatay. Gusto lang niyang turuan ang manugang. Talagang masama ang puso ng iyong ina. Babae nga. Halos mapahamak namin kayo dahil sa'yo. Nga, sino bang may ganitong masamang balak? Hindi nga alam kung anong gamot ang ibinibigay. Talagang nakakasama sa sarili at sa iba. Nandyan na naman ang biyenan. Kahit hiwalay na, hindi pa rin ako pinapabayaan. Asawa ni Dalong. Walang balak ang biyenan mong saktan ka. Punong bayan. Dahil ang nanay ni Mrs. ay nakatuon lang sa bahay namin. Ibig sabihin, hindi ito malawakang nag-spray. Madali lang to. Ibig sabihin sa bahay ni Gushen, Wang Shen at Li Fu, na mas malapit sa bahay namin ni Zhu, maaaring na-spray sila. Linisin lang ang mga basket sa paligid. Dapat ay walang masyadong problema. E di tayo, mababawasan ng ilang piraso ng kamote. Nga. Hanggang ngayon, nakalutang pa rin ang anak ko. Yung ganitong babae, hindi nakarapat dapat manatili. Sa ating malaking na yun, paalisin siya. May katwiran ang lahat ng sinasabi. Bakit hindi ka pa pumapasok para humingi ng tawad sa lahat? Bakit hindi ka pa pumapasok para humingi ng tawad sa lahat? Sangguni ang bayan ako. Patawad sa mga matatanda at mga kababayan. Hindi ko talaga alam na mailason ang gamot na iyon. Gamit pa nga ng aming matanda iyon. Paano ito nagkaroon ng nakalalason na katangian? Kahit na ang gansui ay gamot, dapat itong gamitin kasama ng iba pang mga sangkap. Isaalang-alang ang dosis. At saka, ito ay pang-eksterno lamang. Huwag na huwag itong iinumin. Kapatid, tingnan mo ang ating nakaraan. Para sa pamilya, patawarin mo na si nanay-in-law. Biyenan ni Dalong. Biyenan ko. Alam ko, totoo, naging masungit ako sa'yo noon. Pero hindi naman dahil kay Dalong nawala. Masakit sa loob ko. Nawala ng ulirat. Ang ganitong babae, ay hindi karapat-dapat manatili sa ating Beijing village. Tama, itaboy siya. Ate, pasensya na. Talagang naligaw ako ng landas. Nakakasama sa iba at sa sarili. Pakiusap, huwag niyo akong itaboy. Nakaluhod ako sa inyo. Pakiusap, huwag ninyo akong paalisin. Ate, huwag ninyo akong paalisin. Patawarin niyo kami. Sisikapin naming maging maayos mula ngayon. Mas mabuti kung magiging maayos kami. Huwag sanang magdulot ng gulo sa nayon na ito. Ito ang mga kalamidad at tagutom. Mabuti na lang at may makakain. Yethue, sa ganitong sitwasyon, wala nang makain. Saan ka pa makakakuha ng pera para sa gamot? Daughter-in-law, hawakan mo ang 20 liang na ito. Dati ako ang may kasalanan. Kinuha ko ang iyong sweldo. Ibibigay ko na sa iyo ngayon. Sana'y mapatawad mo ako sa pagkakataong ito. Mukhang talagang nagsisisi ka na. Yung lola na dati ay nakatutok lang sa pera. Ngayon ay sobrang mapagbigay. At ibinibigay pa sa akin. Sige na, dahil humingi ka na ng tawad. Ipapatawad na kita sa isang beses. Nasa iyo ang tingin ko dahil ikaw ay aking biyenan. Na hindi ko na lang pinansin. Ang iyong pamilya. Umaasa akong mas magiging maingat ka sa hinaharap. Kung may susunod pang pagkakataon, hindi na kita patatawarin. Pasensya na sa mga kababayan. Kami na ang bahala sa gamot na ito. Kumuha tayo ng ilang kamote bilang kapalit para sa lahat. Magsimula na kayong bumangon. Sa pamamagitan lamang ng sistema, isang pamilya lang ang kayang buhayin. Kung nais nating umunlad ang buong nayon, bumalik tayo sa tunay na mundo. Kailangan pa rin gumawa ng maliit na negosyo upang makamit ang magandang siklo ng pagpapalago ng pera. Anong negosyo ang magandang simulan? Nagbebenta na kami ng karne ng tupa. Dali, bili na kayo ng karne ng tupa. Karne ng tupa.
Boss, paano po ninyo binibenta ang karne nyo? Anong klase ng karne ang gusto ninyo? Yung malaking buto, 45 sentimo kada kilo. Mga tadyang ng tupa, 25 sentimo. Malaking buto, 10 sentimo. Gusto ko ng 2 gin ng lamb ribs. 2 gin ng taba. 1 pang gin ng malaking buto ng baboy. Uy, paano mo binibenta ang mga lamb innards mo? Pwede namang kainin. Pero hindi masyadong masarap ang lasa. Kuya girl, kung seryoso ka, gusto mo. Lahat ng ito, bayad mo lang ng 15 centavos. Sige, kukunin ko lahat. Lahat talaga. Ipak mo na lahat, sige. Sige, ate, kunin mo na. Nabili na ang karne ng tupa. Susunod, bibili na ng pampalasa. Malalaking pampalasa. Ang mga halamang gamot sa panahong ito. Itong paminta, anis, kanela, asin. Nabili na rin ang dahon ng laurel. Sa wakas, may katiyakan na ang negosyo. Asawa ni Datulong, ha? Ate Wang. Tita Wang. Bakit ka bumili ng ganito karaming bagay? Kaya mo bang kainin ito? Hindi lang ito para sa pag-iisip. Para bumili ng pagkain para sa ilang bata. Nais ko ring magtayo ng maliit na negosyo o kung anuman. Sa panahon ng taggutom, sino ba ang may kakayahang magpunta sa kainan? Sa tingin ko, sa bayan na ito, may 3 karinderya. Siguradong may negosyo talaga. Maliliit na negosyo. Hindi ito madaling gawin, di ba? Sabi ng asawa ko. Kapag may pera na, gastusin ang todo. Kailangan nating mag-isip pang matagalan. Sabi ng asawa ko. Sige, maghahanap pa ako ng iba pang pagkakataon. Talaga namang iba na ito sa dati. Bumalik na ako. Inay, nandito ka na pala. Tumulong ka sa akin. Inay, may hindi ka ba maganda? Bakit ang daming gamot dito? Wala namang masakit. Ito ay para sa paggiling ng malalaking pampalasa. Wow, ang dami pang karne. Simula bukas. Pupunta na tayo sa bayan para magtinda. Magtitinda. Pero nanay, bakit pa may gamot pa sa pagkain? Lele, ito ay sekreto. Lahat ng sikreto ay nandito. Lola, gagawin ko para matikman ninyo. Yay, may karne na tayo kakainin. Ang daming gamot. Matutunaw kaya ito sa luto? Alam mo ba kung ano ang lamb offal soup? Hindi ko pa naririnig yun. Pero amoy pa lang, ang bango na. Narito na ang sopas ng tupa. Ako ang unang kakain ng unang mangkok. It said, ang bango talaga. Mainit kaya't nagmamadali ka. It said, ang sarap. Magdadagdag ako ng sibuyas. Magdadagdag din ako. It said, mas lalo pang umangat ang lasa. Alainan. Masyadong maikli ang oras. Hindi pa sapat ang lasa. Pero pwede pang magdagdag ng kaunting asin. Tama na ang lasa. Wow, ang sarap. Ito ay eksklusibong recipe ng nanay ko. Sopas ng tupa. Sa wakas, nakakain ko na rin sa libro. Fang-er, kumain ka ng isang mangkok ng sabaw ng uvain. Inay, hindi ako nagugutom. Lahat ay itinatabi para sa pagbebenta. Tama, inay. Magkano ang isang mangkok ng sabaw ng uvain? CJ, kahapon naisip ko na. Ang mga sangkap na ginagamit natin ay hindi mura. Maliit na mangkok, 5 sentimo. Malaking mangkok, 7 sentimo. Kasing presyo ng wonton sa bayan. Napakamahal nito. Dahil sa taggutom. Kahit puting bigas, hindi na kayang bilhin. Pumili ng sabaw ng tupa. Subukan muna. Ang aming produkto ay bago lahat. Masarap, hindi ka mag-aalala sa benta. Sige, pupunta na ako sa ibang gawain. Mukhang bago ang pwesto nyo. Kayo ba'y bagong salta? Ano ang binibenta nyo? Sopas ng tupa. Hindi ko pa narinig iyon. Nandito na kami ng ilang taon na. Mahirap ang negosyo dito. Nanay, mukhang malamig na ang panahon. Sila ay may mga tela na panglamig. Tayo naman itong timba. Mas mabilis bang lumamig? Ngayon ang unang araw natin sa trabaho. Sisimulan na natin.
Subukan muna natin. Tingnan natin kung magugustuhan ng lahat ang lasa nito. Ha! Buo ng siopa o 2 yuan. At ang manto 1 yuan bawat isa. Sopas ng tupa, sariwang sopas ng tupa. Tara, tikman mo. Boss, pakibigay nga sa akin ng 1 bao na karne. Ayos, CJ. Boss, pakibigyan nga ako ng 2 manto. Ayos, ayos, ayos. Ek! Hindi ganun kadali ang magnegosyo. Mas mabuti pang umuwi at magtanim. Salamat, ate. Hindi na kita guguluhin. Sariwang sabaw ng tupa. Amoy at lambot ng sabaw ng tupa. Amoy at lambot ng sabaw ng tupa. Anong amoy ito ang bango? Ito ay sopas ng tupa. Pin-fried ito. Ito, maliit na mangkok, 5 barya. Malaking mangkok, 7 barya. Kumuha ng 1 mangkok para matikman. Ang mahal naman, sino ang magiging tanga dito? 5 ang halaga nito. Masaya na akong kumain ng manto sa umaga. Nga. 1 mangkok ng wonton na 5 halaga. Lahat ay may laman na karne. Ano ang meron ka? Ito ang sabaw ng tupa. Lahat ay gawa sa karne. Hindi lang ito nakikita sa ibaba. Tingnan mo. Malalaki at mabangong purong karne na bao. 2 sentimo bawat isa. Halika na at kumain ng bao. Pamangkin. Hindi ba't asawa ito ni Dalong? Uy, ano ang binibenta mo? Ito ay lambing na sabaw. Ate Wang, bakit ka nandito sa bayan? Dumating ako dito para bumisita sa mga kamag-anak. Ito ang pamangkin ko. Tia. Oh, pamangkin mo pala. Gusto mo ba ng 1 bowl? Bumili ako para matikman ng pamangkin ko. 5 sentimo 1 maliit na mangkok. 7 sentimo 1 malaking mangkok. Sobrang bango nga. Paano natin ito kayang bayaran? Huwag nang tumingin, tara na. Tara na. Anong gagawin natin, nanay? Walang anuman. Sopas ng kambing na may mga internal organs. Sopas ng kambing na puro karne. Ang sarap talaga. Sopas ng kambing na may mga internal organs. Maliit na mangkok, 5 kwento. Malaking mangkok, 7 kwento. Ang amoy nito ang sarap. Bigyan mo ako ng 1 mangkok, pakiusap. Narito ang pera mo. Ah! Gusto mo bang lagyan ng silantro? Gusto mo bang maanghang? Gusto mo bang malasa? O ay, talagang nakatipid ka dito. Sige, bigyan mo ako ng siling maliit. At saka ito, lagyan ng kaunting silantro at sibuyas. Sige, maupo ka muna sa loob. Darating na ako agad. Dito ka maupo, dito po. CJ. Narito na ang iyong sopas na may tupa. Tikman mo ang lasa, gusto mo ba? Alaynan, masarap, masarap. Ayos, ayos. Nasiyahan ka ba? Nasiyahan. Sobrang sarap. Basta't gusto mo, ayos lang. Boss, sobrang sulit nitong 5 sentimo. Laman puro karne lang. Talaga bang ang sarap nito? Baka nga. Si Jing ang nagsasabi niyan. Ayoko na. Umpisahan ko ng kumain. Anak kong babae. Oy, 1 mangkok nga sa akin. Bibili ka pa rin ba ng siopao? Meron lahat. Sige, walang problema. Pwede, lahat ay okay. Sige po, sandali lang po. Bigyan niyo po ako ng 1 mangkok. Lahat ay okay, sige po. Huwag kayong mag-alala. Dagdagan ng maanghang at suka, ayos lang. Ay, sa iyo. Halika na, 1 mangkok. Pumasok na sa maling daan. Ano ang gusto mong idagdag? Bawasan ang sili. Walang problema, walang problema. Lahat ay okay. Walang problema, ayos lang. CJ. Walang problema, nandyan lahat. CJ. Walang problema, ayos lang. Narito na ang malaking mangkok mo. Malapit na. Maglagay ng kaunting sili. CJ. Ang sama naman ito. Ito na yung malaking mangkok, ha? Dumating na yung malaking mangkok. Mukhang walang karne itong sabaw ng tupa. Pero maraming karne sa ilalim. Mayroon pa ba bukas, boss? Meron pa po. Mula ngayon, dito na tayo magtitinda. Sige, pupunta ako sa haitan. Tingnan mo, ang ganda talaga. Fang-er. Konti na lang ang natirang sopas ng tupa. Nalamig na rin ito. Ngayon, hindi na tayo magbebenta. Yung natira, tayo na lang ang kakain. Inay, ang negosyo natin ang dami. Bakit hindi na natin ibebenta? Kapag lumamig na yung sabaw ng lamon, hindi na masarap. Sige, bibili tayo ng kalan. Bukas, mas marami tayong maibebenta. Sige, ganito na lang, hindi na malalamig. Nahihirapan ka ngayon, Fang-er. Ihanda ko sa'yo ang 1 mangkok, ha? Unang araw ng pagbubukas ngayon. Marami na tayong nabentang mangkok. At napakamaunawain ng anak na babae. Masaya ang nanay ngayon. Nanay, unang araw ng pagbubukas natin. Maganda ang benta sa bayan.
Baka sa hinaharap araw-araw ay may karne na tayong makakain. Halika, ate. Narito ang aming sopas na mailaman ng tupa. Ipinapadala ko sa iyo para matikman mo. Kung ayaw mo, kunin mo na lang. Subukan mo naman, nagnenegosyo tayo. Magandang relasyon, magandang kita. Ang negosyo nyo ay mga bao, di ba? Nga, ang dami pang bao ko dito. Paano na ang negosyo ko? Huwag kang mag-alala. Sa susunod, ang negosyo mo. Tiyak na magiging mas maganda pa. Totoo ba? Ang ganda ng negosyo mo. Nakuha mo na lahat. Huwag kang mag-alala. Subukan mo muna. Maniwala ka sa akin mula ngayon. Ang negosyo nyo, tiyak na magiging mas maganda. Ang perang kinita ngayon. Nasa dito na. Isa na namang hakbang patungo sa kayamanan. Boss, bigyan mo ako ng isang mangkok ng sopas na may tupa. CJ. Gusto ko ng malaki. Aba, CJ. Aba, narito ang pera. Aba, CJ. Isang mangkok ng sopas na may tupa. Dagdagan ng mani at maanghang. Sige na. Ilagay ko na ang pera dito. Ayos, sige na. Huwag kayong mag-alala ha. Nandyan na. Gusto ko na yung nilagang tupa mo, Inisip ko na ito buong gabi. Malapit na, ayan na. Alaynan. Ganoon ba talaga kasarap? Mas masarap ang mga siopaw ko. Alaynan. Pero sabaw pa rin ito. Hindi ito nakakabusog. Parang may kulang. Ay, bigyan mo ako ng manto. Ay, narito na. Kaya pa niyang kumain ng ganito. Sobrang sarap nito. Ay, boss, bigyan mo ako ng baozi. Ay, sige. Gusto ko rin ng manto. CJ. Ang bango ng kanina ito. Narito ang iyong bao, narito ang iyong manto. Mahal na bisita, mag-enjoy ka sa pagkain. Huwag mong sabihin, talagang masarap ang manto kasama ang laman ng tupa. Nga. Nanay, ngayon nakagawa tayo ng 2 balde. Lahat nabenta na. Nabenta lahat sa isang oras. Mas mabilis pa kaysa kahapon. Nga, yung lutuan ngayon ay mainit ang kamay. Kasabay ng tindahan ng siopaw, ng karne siopaw at manto. Kaya siguradong mabilis mabenta yan. Boss, busog na kami. Ingat sa pag-alis, ang sarap, babalik kami ulit. Ang sarap talaga. Nilagyan dito ng paminta at malagkit na pampalasa, di ba? Alam mo pa rin, nilalagay mo ang tradisyong gamot sa pagkain. Nakakatuwa. Narito na ang isang taong may alam. Alam niya ang ating lihim na resipe. Kung ganoon, hindi ba't maihahayag ang ating lihim? Walang anuman. Maliban sa resipe, mayroon din tamang sukat at pamamaraan. Hindi ito basta-basta makakaya. Pero talagang maliit ang bayan na ito. Sa susunod, maghanap tayo ng mas malaking lugar. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Ate, halika. Pagod ka na ba? Swerte tayo na andito kayo ngayon. Yung mga baozi ko. Hindi ko alam. Kailan kaya maubos ang mga ito? Walang anuman, ate. Tikman mo. Tara, Fang-er, tikman mo. It's it, masarap, talagang masarap. Ate, wag mo akong sisihin. Kahapon, hindi ko alam ang aking ginagawa. Ito ay paumanhin. At pasasalamat din. Wag mong isiping mabuti, Jingmei. Anong sinasabi mo, ate? Ang sarap ng manto, salamat sa iyo. Pagod ka na ba? Subukan mo na. Heto na, kutsara. Ito ay mula sa karatig na tindahan ng baozi. Ibinigay ng may-ari sa atin ang manto. Ito ang ating tanghalian ngayon. Subukan mo. Alaynan. Nasaan si Xiuer? Pumunta ang pangalawang kapatid na babae para mangolekta ng mga ligaw na gulay. Hindi pa siya bumabalik. Where? Sandali lang. Ihatid mo ang 2 manto kay Tita Wang, ha? Ayos. Ikset, ang bango ng manto ngayon. Kumain na tayo habang mainit pa. Ang bango ng manto. Wow, inay. May manto tayong kakainin ngayon. Inay, may mga gawain pa bang natitira? Dadaling ko siya sa bukirin para kumain. Oy, antayin. Bawasan mo nga. Ikalawang ate.
Dinala sa bukirin para pakainin si kuya niyo, di ba? Ang dami mong sinasabi. Kain na kayo agad. Kuya niyo. May problema ba, Sixire? Sige na, unahin na lang natin ang pagtatrabaho para kumita. Kumain ka pa ng kaunti. Bini-bini. Ikaw rin, dumating ka na. May isang tao kanina na gustong agawin ang lugar ninyo. Pinatalsik ko siya. Maraming salamat, Bini-bini. Tingnan mo, siya yung tao na yun. Boss, isang mangkok ng lamb organ soup. Walang problema. Masarap at malambing na lamb organ soup. Umiinit na ang kalan. Ihanda na agad. 3 jiao, isang mangkok. Boss, tapos na ba? Matagal na tayong naghihintay. Dito na siya, parating na. Dito na siya, parating na. Sariwang lambing na sabaw ng kambing. 3 sensilya, isang bowl. Mainit na sabaw ng kambing. Tingnan mo, parang may bagong bukas na sabaw ng kambing sa kabila. 3 sentimo, isang mangkok. 3 sentimo lang isang mangkok. Mas mura pa kaysa sa maliit na mangkok dito. Tama. Yung sopas ng tupa ay 3 sentimo lang isang mangkok. Itong maliit na mangkok mo ay 5 sentimo pa. Medyo mahal ba? Pasensya na po mga Ginoo at ginang. Bawat bulaklak ay may kanya-kanyang kagandahan. Mahal ang gastos ng maliit na tindahan. Talagang wala ng paraan para muling magbaba ng presyo. Nga. Mas mura ito kaysa sa kanila. Ayaw na, masyadong mahal na. Tingnan mo sa kabila. Nanay, ninakaw ang ating negosyo ni Danyu. Walang anuman kung walang kompetisyon Hindi na magiging merkado ang merkado na ito. Ang pamilya ko ay nagbebenta ng mutonso. Nasa tuktok na ang industriya ng pagkain. Sino pa ang makakapantay sa pamilya ko? Anong ikabahala sa ganitong sitwasyon? Nasa ganitong oras na si Fanger. Walang masyadong parokyano na darating ngayon. Tara na, magmadaling mag-uwi at magpahinga. Pero yung sabaw ng kambing namin, marami pa kaming hindi nabibenta. Boss, tingnan mo, hindi talaga masarap yung sabaw nila. Dala ko pa nga ito para matikman mo. Talaga, tikman ko nga. Hindi talaga masarap yung sabaw nila. Mas masarap pa rin ang sa atin. Sabi ko, hindi ba? Mas masarap pa rin ang gawa nyo. Anong lasa ito? Ito ba ay sabaw ng tupa? Ito ba ay tubig na may kaunti? Tingnan mo na lang. Yung iba, puno ng karne ang mangkok. Tingnan mo ito. Di ba? Tingnan mo mismo. Ito na ang lasa ng sopas na tupa. Itong sili, bakit hindi ito sopas na tupa? Sa ibang bahay puro tupa, puro karne. Ang lasa mo ay talagang mura at walang kalidad. Nasayang lang ang 3 sentimos ko. Ay, huwag kang magalit, Ginoo. Kakaumpisa lang ng maliit na tindahan na ito. Bibigyan kita ng isa pang mangkok. Ibalik ang pera, ibalik ang pera. Ay, Dulong, asawa ni Da. Ay, ate. Kakabalik lang mula sa bayan Bumili ng ilang mga sangkap. Ay, talagang salamat sa iyo Nakakain na kami ng kamote. Kahit nasa gitna nito, may mga kaunting aberya. Pero sa huli, naging magandang pagkakataon pa rin. Salamat sa iyo. Hindi tayo nagugutom. Anong sabi mo, ate? Tungkol sa kamote, lahat yun ay tapos na. Huwag na nating pag-usapan. Tama nga. Narinig ko na kamakailan, nagkakaroon ka ng maliit na negosyo. Nagbebenta ka ng sabaw ng uvine. Ang sarap ng amoy mula sa bahay namin. Naamoy na ang amoy ng karne ng tupa. Yung mga malaking timba sa bahay nyo. Para yun sa sabaw ng tupa, di ba? Kung gusto ng mga kapatid na babae na uminom, sabihan nyo ako ng maaga sa susunod. Ihahanda ko na para sa inyo. Hindi namin kayang uminom yan. Narinig ko, 5 sentimo bawat mangkok. Mahal na bagay. Mukhang mayaman ka na ngayon, di ba? Ay, ate, sabi mo pa. Hindi rin kami makainom. Kaya't ibinibenta na lang namin. Ito na nga. Madalas naman akong tahimik. Tingnan natin kung makakatulong ako sa'yo. Madam, huwag kang mag-alala. Kahit kailan kapag kailangan ko ng tulong ng tao. Ikaw. Pero ikaw ang nakatulong sa aming bunsong anak. Si Wang Tita ay mapalad, may makakain pa. Ngayon, nakakapagtrabaho pa rin siya ng part-time para masuportahan ang pamilya. Talagang salamat kay Vienna ng malaking dragon. Ay naku, salamat din sa isa't isa. Sige, umuwi na kami. CJ, ate, ingat kayo sa pag-uwi. Tuloy, tuloy, tuloy.
Nanay, hindi maganda. May nangyaring masama kay ikalawang kapatid. Anong nangyari? Nahulog si RG sa kanal, Newsy J. Newsy. Aba, Diyos ko. Ano ang gagawin natin? Papasok ako sa trabaho na ibibigay ng nanay ko sa'yo. Okay lang ba, Sixer? Kailangan kong magmadali, pupunta ako sa nanay ko. May nangyaring masama. Xewer. Xewer. Bakit ka nahulog sa kanal? Bumangon ka, bumangon ka. Walang masama kay Xewer, di ba? Ate, okay ka lang ba? Inay, bunso, okay lang ako. Salamat kay Newsy J. Ate, ikaw kasi ay nakatingin ng walang tigil. Paano hindi siya matutumba? Bunso, anong sinasabi mo? Paano siya natumba? Paano siya nahulog sa kanal? Nanay, huwag ka nang magsalita. Okay lang ako ah. Walang anuman. Walang anuman, umuwi na tayo. Kailangan kong pasalamatan ka ng mabuti. Itong batang ito, mukhang interesado siya sa aking anak. Na pangatlong anak na babae, di ba? Hindi ko siya basta-basta papayagan. Kailangan kong subukin siya ng mabuti. Ninang, sobra ka namang magastos. Kuya niyo, huwag mo nang iabot pa. Pagbaba mo dyan, mararating mo na bahay ko. Xewer, ito para sa'yo. Hindi na kailangan ni kuya niyo. Kunin mo na. Pero, gwapo rin naman si kuya niyo. Tama kang magiging bayaw. Salamat sa iyo, Kuya Newsy. Matagal ka nang tumutulong sa aming pamilya. Tama nga, nasa bayan ang nanay ko. Mayroon siyang tinda ng sopas na may tupa. Pagdating ng panahon, ipagagawa mo sa nanay ko ang isang trabaho para sa akin. Xewer. Ayos lang ba? Aba, Diyos ko. Hindi ko na kayang tingnan ang mga ganitong eksena. Ano nang gagawin natin? Ang gasa ay 0 sentimos. Magandang balita yan. Nanay, kanina, hindi ka ba hindi nasisiyahan kay kuya niyo? Sinadya niya yun. Sa pamilya ng babae, mas mahalaga ang reputasyon. Bukod pa dyan, kailangang subukin din siya ni nanay. Hindi. Gusto niyang pakasalan si Xie ng bahay namin. Hindi pwedeng kulang ang dowry na ito. Fang-er, narito na. Pumunta ka at dalhan ng balita si Kuya Newsy. Sabihin mo ang nais ng nanay. Gustong pakasalan si Xie ng aming pamilya. 10 layang napilak bilang dote. Walang kahit isang piraso na dapat bawasan. 10 layang napilak, nanay. Ate, mukhang hindi ka na makakapag-asawa. Umalis na. Masyado na ba to, nanay? Anong alam mo? Hindi ang 12 tael ang mahalaga. Ang mahalaga ay tingnan mo. May kakayahan ba siyang kumita ng pera? Para hindi ka magutom. Ayos, pupunta na ako para hanapin si kuya niyo. Sige, go. Inay, tingnan mo siya. Inay, kahapon. May bagong tindahan sa bayan na nagbubukas ng lambing na sopas. Kaya hindi namin nabenta kahit kalahating balde. Sa tingin mo, ilan ang dapat nating gawin ngayon? Kaya, maghurno na lang tayo ng isang balde ngayon. Alaynan, baka hindi ito sapat para mabenta. Kung hindi sapat, wala tayong magagawa. Subukan na lang natin. Mahirap makuha ang negosyong ito. Bakit ang daming hadlang? Ganon talaga ang negosyo. Kailangan lang maging kalmado. Parang matagal na niyang nagnenegosyo itong ina. Para siyang matagal nang nagbebenta. Nagbebenta siya ng sabaw ng uvine. 5 piso isang mangkok. 2 sentimo isang mangkok. Sabaw ng uvine, 3 piso at kalahati. Lahat na namin nabenta na. Magmadali na tayo, umuwi na tayo. Ngayon, medyo mabilis ang bentahan natin. Sana nagprepare pa ako ng kalahating timba. Ito kasi natin. Tinatawag na gutom na marketing. Para mapainom ang mga customer sa ibang lugar. Para malaman nila na mas masarap ang sa atin. Magandang ideya ni nanay. Ako ang may-ari ng Pinyanlu. Ang apelyido ko ay Wu. Sa Pinyanlu ah. Alam ko ang Pinyanlu. Ang Pinyanlu ang pinakamalaking kainan dito. Kami sa Pinyanlu. Interesado kami sa inyong lambing na sopas. Gusto niyo bang makipagtulungan? Hindi ko alam kung paano gusto makipagtulungan ng may-ari. Maaari niyo bang ibenta sa akin ang inyong resipe? Pagkatapos niyong ibenta sa akin, maaari pa rin kayong magtinda. Tinitiyak ko na sa aming Pinya Restaurant. Tanging sa hapon lang kayo magtinda. Hindi ito makakasagabal sa inyong dati ng negosyo. Hindi kami magbebenta. Huwag munang magmadaling tumanggi. Magbibigay ako ng 30 layang na pilak. Hindi kaya ni Guna mag-isip na ang reseta ko ay nagkakahalaga lang ng 30 liyang. Sige, ganito na lang. Magbibigay ako ng 80 layang na pilak. Talagang malaki ang yaman ni Bu. Kung hindi pwede, mag-usap pa tayo ulit. Baka magbigay ka ng presyo. Hindi ko ibebenta kahit 100,000. Ingat ka sa pag-alis.
Ang inyong resipe. Hindi naman kami sa Pinya Restaurant ay kailangan ito. Marami kaming mga kusinero dito. Anong lasa ang hindi pa namin natikman? Huwag kang maging mapagmataas. Bless you. Yun na ay 82 layang ng salapi. Sapat na yan para sa buong buhay namin na walang problema sa pagkain at inumin. Fang-er, hindi mo lang naiintindihan ito. Yung resipe ng pagluluto ng sabaw. Hindi ganun kasimple. Kung sakaling ibebenta ko talaga ito sa kanya. Sa buong buhay ko na ito, tanging magpapalipas na lang ako ng buong buhay ko sa pagtitinda. Hindi pwedeng ibenta itong mga lambing at bituka. May iba pa akong plano sa likod nito. May sasabihin ako sa inyo. Gusto kong araw-araw gumawa ng ilang garapon ng lambing na sopas. Inay, mukhang hindi yata pwedeng gawin yun. Sa ibang tindahan sa bayan. Sa mga nakaraang araw, hindi na talaga namin kaya. Araw-araw kaming nagbebenta ng 2 balde ng lambing sabaw. Sakto lang. Kung magdadagdag pa kami, baka hindi na rin maubos sa bayan ang dami. Hindi sa bayan. Gusto kong magbenta sa lungsod. Pwede pa bang lumipat sa lungsod? Puno ang malaking tindahan ng Pinyanlu. Mukhang mahihirapan tayong makagawa. Hindi dahil sa Pinyanlu. Naisip ko na magtayo tayo ng mga pwesto sa magkabilang panig. Magbenta rin tayo sa loob ng bayan. Ngunit kulang tayo sa tao. Nasaktan pa si ikalawang ate. Hindi siya makagalaw ng maayos. Tanging si Juana lang ang natira. Kaya iniisip ko na. Pumunta si Tita Wang para tumulong. Noong nakaraan, nagmungkahi siya na gusto niyang tumulong. Magandang ideya iyon. Maaari rin akong tumulong. Musi J. Kamakailan lang, iniisip kong maghatid para kumita. Maaari mo bang tawagin siya? Tulungan mo kami. Sa ganitong paraan, makakapagpahinga ka rin. Ang pangalawang kapatid ay sa ibang tao na ngayon. Lahat ay nag-iisip na mag-ipon ng dowry para sa bayaw. Para makapasok siya sa bahay. Anong sinasabi mo? Ikaw, bunso. Hindi mahalaga ang halaga ng kasal. Ang mahalaga ay may ganitong determinasyon si Newsy. Ibig sabihin, hindi tayo nagkamali sa pagpili kay Xur. Masaya ang nanay para sa'yo. Gagawa tayo ng 3 balde. Hindi ba't masyado na iyon? Kung hindi ito mabebenta sa araw na ito, paano na ngayon? Ate, mag-alala ka lang. Kaya ko naman. Ikaw ang bahala sa pagkuha ng sabaw at sa pagbigay ng mangkok. Ako na ang bahala sa iba. Lamb tripe soup, lamb tripe soup. Masarap at malambot na lamb tripe soup. 5 kwento para sa isang maliit na mangkok. 7 sentimo isang malaking mangkok. Ay, hindi ba't ikaw si Boss Meng? Ay, bakit ka nandito sa bayan nagtitinda? Nga. Ano ba itong sopas ng tupa? Hindi mo pa ito natikman. Noong nakaraang uwi ko sa bayan, kumain ako. Yun ay talagang espesyal. Noong nakaraang beses, ikaw ang naglagay sa akin. Ay naku, ikaw rin pala dumating. Dito ka pala nakaupo. Nandito nga talaga. Bigyan mo ako ng isang mangkok pa. Kailangan ng malaking mangkok. Dagdagan ng sesame at maanghang. CJ. Ate, isang malaking mangkok. Dagdagan ng sesame at maanghang ah. Ayos, CJ. Alainan. Masarap ba? Tunay na sopas ng tupa. Ang isang bowl ay 5 sentimo. Hindi ito mura. Pero masarap talaga dito. Subukan mo. Kung hindi masarap, ako ang magbabayad. Naku, nagbibiro ka lang, Ginoo. Paano ko naman kayo papakainin, Jinke? 2 kayo, pumasok na. Hindi masarap, Jinke. Oy, boss. Bigyan mo ako ng isang bowl. CJ, pumasok na. Sige, mag-order din ako ng isang bowl. CJ, nandito na ang bisita. Gusto mo ba ng malaking mangkok o maliit? Kumuha ng maliit. Ayos, CJ. Nagbigay ng babala ang sistema, naamoy ang amoy ng karne. Tumaas na ang lasa. Nadala mo na ang ilang mga taga-baryo. Tanggaling ang gutom. Binabati kita sa iyong pagyaman. Taas ng 45%. Boss, busog na tayo. CJ, babalik pa kami next time. Ayos na kung nasiyahan ka. Esan. Talagang maganda. Boss, pwede bang bigyan mo ako ng lamso? Maaari mo bang ipagkaloob sa akin ang ilang suplay? Suplay. Malaking kliyente, ah. Paano mo gustong ipagkaloob ang suplay? Ang lamb soup na ito ay talagang bago. Gusto ko rin sanang magbenta nito. Naghahanap lang pala ng suplay. Ayos lang. Mag-usap tayo ng mas detalyado sa isang lugar. Punta tayo sa aking Siang Leishan Restaurant. CJ. Ate Wang, pagkatapos niyong magtinda ni Newsy, umuwi ka na. Maghahanap na lang ako ng kariton. Ginoong He. Ginoong He. Dumating na si Ginoong Meng. Halika, halika, halika. Ginoong Meng, sa wakas nakarating ka na. Maupo ka na, maupo ka na. Ikaw rin, maupo ka. Ginoong Meng, talagang may balak na magbenta ng soap na mailaman ng tupa. Tama ba? Nga.
Mahirap talagang pasukin ang negosyong ito. Bossy, gusto mo bang kumuha ng ilang soap na mailaman ng tupa mula sa akin? Hindi ko itinatago. Yung restaurant sa likod, ito ang pinasok ko na. Wala pa kaming operasyon ng 3 buwan. Kawalan ng negosyo. Gusto kong magbenta ng mga bagong bagay. Hindi ko alam kung ilang lalagyan ang balak ni boss pumasok. Alaynan. Hindi rin naman ako pwedeng kumuha ng sobra. Isang lalagyan na lang, subukan natin. Pwede naman kung sakaling hindi na sapat sa susunod. Pwede pa nating dagdagan. Tungkol naman sa presyo. Yung isang balde ng lambing na sopas, pwedeng kong ibenta ng 100 piraso. Isang balde ay 500 wen. Pwede kitang bigyan ng presyo na 400 na wen. Pero kailangang pumayag ka sa akin. Hindi pwedeng ibenta ang presyo mo ng mas mababa sa akin. Pero kailangan mong pangakuan ako, na hindi mo ibebenta ang presyo na mas mababa sa akin. Isang balde ay kumikita lamang ng 100 wen. Bodong-bodong lang ang mura. Walang problema. Narito ang bayad sa produkto. Mag-set tayo ng 3 araw. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa negosyo mo. Ikaw ang magbabalot ng umaga. Ako ang magbabalot ng tanghali. Mabilis si Bossy. Ayos, napagkasunduan na. Ipapadala ko sa iyo ang sopas ng tupa. Salamat, Boss Meng. Walang anuman, Bossy. Naway mag-enjoy tayo sa ating pakikipagtulungan. Sige, aalis na ako. Boss Dream, ingat kayo. Sandali lang po. Oy, Boss Dream. Ayaw ko na sa bayad mo. Hahaha, ang saya. Tingnan mo nga ang alaala ko. Boss Dream, Ay naku, bagaman tiyak na naapektuhan ang mga pwesto. Napakahirap talagang magtinda sa kalye. Kailangan maghanap ng mas maraming restoran sa hinaharap. Maliit na kita, maraming benta. Mas matatag ang kita, para hindi na kailangan gumising ng maaga at magtinda sa kalye. Ayos lang yan. Kumain na kayo. Sige po, pasensya na po, ingat kayo sa pag-alis. Ang negosyo ang dami ng tao. Ay nako, ang utak ko. Kambal. Halika, halika. Dali, magpadala ka ng karwahe. Kailangan kong pumunta sa Daping Village sa bahay ng Dream. Gusto kong hanapin si Meng Shuxiang para magsulat ng kontrata. Gusto kong ipahatid niya ito araw-araw. At araw-araw ay 4 na balde. Para kay Manager Fang Yu, araw-araw siyang naglalatag ng paninda. Bakit hindi mo siya hanapin bukas ng umaga? Kung sinabi na ikaw ang pupunta, pumunta ka na. Bakit ang daming sinasabi? Kung patuloy ka sa pag-urong sulong, malamig na ang bulaklak ng sitaw. Tara na, tara na. Napakagandang negosyo nito. Saan ka pa makakahanap ng ganito bukas? Kung makuha ito ng Ing Lu, hindi na ako makakapagnegosyo. Nandito ba si Boss Meng sa bahay? Nandito siya. Boss Meng. Boss Meng. Ay naku, Ginoohe, ito po ay. May sasabihin sana ako sa inyo. Ha? Sige, pupunta si Jing sa taas. Ikaw Jing, ay Jing. Boss He, umupo na kayo. Umupo na kayo, umupo na kayo. Ay, Boss Meng. Salamat sa iyong lambing na sopas. Ngayon, ang Siang Leishon ay may tanghalian at hapunan. Bukod sa lambing na sopas, ito ang pinakapopular. Ang ibang mga putahe ko ay talagang nakilala na. Talaga namang ikaw ang swerte ng Siang Leishon. Saan ka naman nagkakaroon ng ganitong usapan, Boss He? Ito ay dahil sa iyo. Ang mga putahe ng Siang Leishon ay talagang maganda. Kaya naman palaging bumabalik ang mga bisita, hindi ba? Ikaw ay abala na tao. Walang pumapasok sa templo ng 3 kayamanan ng walang dahilan. Ngayon nandito ka. Tingnan mo itong Boss Dream. Matapos niyang ibigay ang 2 balde ko. Araw-araw ay tanging 2 balde lang ang binibenta niya. Mas mabuti pa, ibenta mo na rin sa akin ang 2 balde mo kanina umaga. Para mas madali ka rin. Siyempre, hindi rin kita pababayaan pagdating sa presyo. Sabi mo dati ay 500 wen ang isang balde. Ngayon, ibibigay ko pa rin sa'yo sa ganitong presyo. Pwede na ba? Alaynan. Sa susunod, ibibigay ko rin sa'yo ang 2 balde sa umaga. Para hindi na ako magtinda sa bangketa. Pareho pa rin, 500 wen ang isang balde. Salamat ng marami, ate. Ay, pero kailangan mo pang mag-supply sa ilang iba, di ba? Isang balde para sa umaga. 2 balde para sa tanghali at gabi. Kung mas marami pa, talagang hindi ko na kaya. Lesat, totoo rin yan. Nagdala ako ng kontrata. Sister, tingnan mo ito. Kung wala namang problema, ayusin na natin. Sige, tingnan ko. Kung wala namang problema, edi 3 buwan muna ang supply, paano? Sige, ayos na yan.
Boss Meng, ang saya. Sana'y maging masaya ang ating pagtutulungan. Masaya ang pagtutulungan. Siyang Lei Sean 5 balde. Yun siyang Lu 3 balde. Lai kay Kape 5 balde. Ganyan, isang araw ay 10 balde. Isang balde ay 500 wen. 10 balde ay 5 lay ang nasalapi. Ang buwang ito ay 150 tael. Diyos ko, edi magiging pinakamayaman na ako. Tagumpay sa unang yugto ng negosyo. Susunod ay, kailangan kong kumuha ng buong nayon para gumawa ng sopas ng tupa. Kailangan ng mga supply. Pagde-deliver at paggawa ng sopas na kambing. Alainan. Tapos na. Asawa ni Dalong. Naku, nakita ko si Dalong. Ay, totoo na namang kababalaghan. Dalong ah. Ay naku, talagang may mata ang langit. Ay naku, talagang may mata ang langit. Ay naku, talagang may mata ang langit. Bumalik na ang malaking dragon mo. Nabuhay siyang bumalik. Ah, nasaan siya? Nasa bahay ng iyong biyenan. Anong klaseng soap opera ito? Nakuha na ang lahat ng pera. Kahit nabuhay pa siya. Ako pa isang single. Maranasan kaya ang pakiramdam ng may asawa? Hoy, anong nakatungo ka pa dyan? Bumisita ka na at tingnan mo. Ngayon, swerte mo na. Dahil swerte mo na. Oh. Bumalik ka na, anak. Akala ko hindi na kita makikita. Paano na lang ako mabubuhay nang wala ka? Nanay. Asawa ni Dalong. Bakit ka pa nakatunganga dyan? Ate ni Dalong. Umalis ka na agad, maghanda ka ng maayos. Magpakulo ka ng mainit na tubig para kay Dalong. Pakainin mo siya ng maayos. Kitang-kita naman. Sigurado akong marami siyang pinagdaanan sa laban. Na nakabalik lang siya buhay. Tama na, malaking swerte na yun. Ito ay isang kwarto. Hindi naman pwedeng matulog sa isang kwarto kasama ang lalaking kakakilala ko lang ng isang araw. Di ba? Ito ang asawa ko. Sobrang gwapo pa, may double door pa. Sobrang sulit. Wow, ang ganda ng katawan. Hindi ka lugi. Pectus Chant Deltoids. Ito ang lalaki na bodhisattva na nagliligtas sa mga naghihirap. 9 piraso ng ebs. 9 piraso, talagang 9 piraso. Anong 9 piraso? Ebs. Yun. Matagal na ang gabi, asawa. Matutulog na ako ah. Ano ba ito? Hua, umakyat ka sa itaas at tawagin mo ang tatay mo. Tatay. Hindi ba't gusto ng nanay na makahanap ako ng bagong tatay? Hindi. Patay na ang tatay ko. Wala pang 100 araw. Paano naman ang nanay? Ano ang gagawin kung hindi siya mabuti sa atin? Anong iniisip mo? Bumalik na ang tunay ninyong ama. Hindi ba namatay ang ama sa digmaan? Totoo, bumalik na ang ama. May ama na ulit tayo. Talaga bang bumalik na si Itay? Sige, lalabanan ko si Itay. Sasama ako. Mga bata, kayo. Talaga bang bumalik na si Itay? Sabi ko na nga ba, si Itay yun ang saya. Itay.
Mabuting bata. Hindi na aalis si Itay. Ang pamilya ni Pa ay sama-samang nagkakasama. Namumuhay ng masaya. Napakabuti, Itay. Nakakakita ng isang pamilyang maayos na maayos. Isang tahanang puno ng init at pagmamahal. Talagang naiinggit ako. Nakikita ko na si Dalong. Ano ang pinagdaanan niya? Paano siya nakaligtas? Kailangan kong pumunta sa bayan para magtanong ng presyo. Pagkatapos ng ilang panahon, pupunta ako sa nayon. Dito sa aking workshop. Kailangan ng tao, kailangan ng tao. Naghahanap ng tao ang Dreams Lamso. Ate, ano ito? Ay naku, ang daming tao. Ano ba ito? Nagha-hire. Iba't ibang trabaho. May mga ganitong produkto. May mga nag-iimbak, nag-iinit at nagagiling. Lahat ay kailangan. 25 wen sa isang buwan. Kung sanay na kayo, itaas ko sa 30 wen. 25 wen, totoo ba yan? Isang baryo lang tayo. Huwag mo kaming lokohin. Diyos ko, 25 wen. Makakakuha ng ganitong pera sa paggawa ng sopas ng tupa. Huwag kang mag-alala, hindi ako nagsisinungaling. Kung gusto niyo talagang sumali, si Fang ang magpaparehistro para sa akin. Magparehistro kayo dito sa akin. Ang saya, may kikitain tayo. Halika, magparehistro na tayo. Magparehistro kayo dito sa akin. Ako rin, magpaparehistro rin ako rin. Mag-ulat din ako ng isa. Mag-ulat din kami ng isa. Nagsimula na ang Dreams Lamb Offal Soap Shop. Nagbigay ng abiso ang sistema tungkol sa amoy ng karne. Tumaas na ang antas sa talaan. Nadala mo na ang buong nayon. Mula sa antas ng gutom. Binabati kita. Ang antas ng kayamanan ay tumaas ng 75%. Ngayon, may pag-asa na ang buong nayon. Maaari pa ba akong magparehistro? Nanay. Inay, ano ito? Isang taon na lang at aakyat na ako sa bundok. Nais kong mag-ipon ng kaunting pera para sa aking apo. Narito na ang aking ika-60 taon. Panahon na para sa lahat na umakyat sa bundok. Kailangan kong mag-isip ng paraan upang masira ang masamang ugali na ito at tunay na kaligayahan at kalusugan para sa mga taga-bukid. Fang-er, iparehistro mo ang pangalan ng Lola. Sige po. Lola, kumusta ang iyong kalusugan? Ayos lang, ayos lang. Malakas pa rin siya. Kaya niyang gawin ang kahit anong trabaho. Kaya pumirma ka na rito, okay? Kahit na sa edad na ito. Maraming mga taga-baryo na katulad ng Lola na malakas at malusog. Pero kailangang brutal na ipadala sa bundok. Hindi masosolusyonan ang masamang ugali. Buong Beijing Village. Ilan kayang sang na lola ang nandyan? Fang-er, bantayan mo ang workshop. Hahanapin ko ang punong bayan. Sige, okay. Sister-in-law. Asawa ni Dalong. Bakit ka nandito? Pumunta ako para sa punong bayan. Nandyan siya sa loob. Isang gabi na siyang walang tulog. Kailangan pa niyang tingnan ang mga bituin mamaya. Kailan ba matatapos ang ganitong taon ng tagtuyot? Nga. Ay, andito na ang asawa ni Dalong. Uy, punong bayan. Sangguniang bayan, may mahalagang bagay akong sasabihin sa iyo. Ano ang opinyon mo tungkol sa Diyos ng bundok? Diyos ng bundok, uri ng bundok, pupunta ako sa Diyos ng bundok ngayon. Upang pagpalain ang ating nayon. Dumating si Lola Zhang dito para magparehistro. Kahit na siya ay malapit na sa kanyang ika-60 taon. Pero nananatili pa rin siyang malusog. Kailangan bang pumunta sa bundok? Ang pag-akyat sa bundok ay utos ng ating mga ninuno. Asawa ni Datu. Hindi pwedeng hindi igalang. Ito ay masamang kaugalian. Huwag mo nang sabihin pa. Ikaw ay nagsasagawa ng isang malaking kasalanan. Dapat tayong magkaroon ng paggalang sa Diyos ng bundok. Ngayon ay aakyat ako sa bundok. Naway pagpalain ako ng Diyos ng bundok. Huwag nang magsalita ng salitang laban sa Diyos ng bundok. Punong bayan. Asawa ni Dalong. Maaari mo na siyang pauwiin. Paalala ng sistema. Ang antas ng amoy ay tumaas na. Nadala mo na ang buong nayon. Mula sa antas ng gutom. Binabati kita, ang iyong kayamanan ay nasa 100%. Matagumpay kang nakapasa. Pakiclick ang kumpirmahin. Wala akong naidulot na tunay na kayamanan. Para sa buong nayon. Hindi pa ako pwedeng umalis. Tama nga. May mga kaugalian siya. Mayroon din akong mga patakaran. Tingnan natin. Naghahanap kami ng tao. Sabi nila, ang Dreams Yang Zaso ay tumatanggap na rin ng mga matatanda na higit sa 60 taong gulang. Sa aming baryo, wala nang matatandang higit sa 60 ang edad. Lahat ay naipadala na sa bundok. Ganito ang nangyari. Kung patuloy nating aalagaan, yung mga matatanda na higit sa 60. Kami ang Dream Ship of also. Lilipat na tayo sa bayan. Ano? E di mamamatay na naman tayo sa gutom. Tama nga. Kaka-enroll lang natin. Sabi pa nga ay kailangan nating kumita.
Ngayon lilipat na sa bayan. Parang sayang naman ang saya natin. Kailangan kong makita kung paano haharapin ang punong barangay ito. Nga. Pero, hindi rin natin pwedeng sirain ang mga patakaran ng barangay na ito. Hindi ba? Sa totoo lang, pareho lang namamatay sa gutom. Pero sino ba ang ayaw mabuhay ng mas matagal? Nga, kung aalis ang pabrika na ito, lahat ng tao sa nayon, matatanda at bata, ay tiyak na magugutom. Tama nga, tama nga, tama nga, nga. Hindi pwedeng umalis. Narinig ko, ng panahong iyon, nagbigay ng sumpa ang kapitan ng nayon. Sinasabi na dapat ipagpatuloy ang mga nakagawian noon. Walang pagbabago mula pa noon. Dito lang ito mapapanatili. Siya ang naging kapitan ng barangay. Mukhang may personal na interes ang kapitan ngayon. Walang pakialam sa buhay ng iba. Tama. Tama nga. Kakatawa. Sobrang katawa-tawa. Tradisyon ba o buhay ng buong nayon? Mukhang kailangan kong ipasa ang posisyon ko bilang punong nayon. Nag-aanyaya ng mga manggagawa. 25 sentimo isang araw. Naghahanap ng manggagawa para sa Dreams Lamb Soup. Asawa ni Dalong. Oy, punong barangay. Narinig ko na maganda ang negosyo mo sa lambing sopas. Nagsimula na kayong mag-hire ng tao Lalong sumisikat ang negosyo. Narinig ko pa na naghahanap kayo ng matatanda na higit sa 60 taong gulang. Sa totoo lang, ang sopas ng tupa ko ay mabenta ng ganito. Dahil sa isang dahilan, may isang espesyal na proseso na kailangan ng mga matatandang higit sa 60 taon. Ngunit, saan naman makakahanap ng mga matatanda sa ating nayon? Kaya naisip ko, na lumipat sa bayan sa susunod na panahon. Ay naku, ang hirap na nga nitong negosyo. Hindi naman pwedeng basta na lang itong pabayaan, di ba? Pero ayaw ko rin naman kayong mahirapan. Parang pinipigan niyo ako dito. Anong sinasabi mong sining? Kailangan pa ng 60 taong gulang na matanda. Parang pinipigan niyo ako dito. Walang gaanong sining. Kailangan pa ng isang lolo na 60 taong gulang. Pero mas importante ngayon ay makabuhay ang buong baryo. Hindi pwedeng umalis si Datu. CJ, hindi na kailangang umakyat sa bundok ang mga lolo at lola na higit sa 60. Dahil ikaw ang nagluluto ng iyong lambing na sabaw. Maaari nang masolusyonan ang problema sa pagkain ng buong nayon. Sa ngayon, wala nang mas angkop na paraan. Kaysa dito. Talaga, napakabuti naman. Oh, ay, ngayon, may pag-asa na ang mga matatanda sa nayon. May pag-asa na rin ang aking workshop. Uy, narinig niyo na ba? Yung mga matatanda sa baryo natin na lampas sa 60 taong gulang. Hindi na kailangang pumasok sa bundok. Totoo ba? May ganitong magandang balita ba? Nabalitaan ko pa nga. Yung tindahan ni Darlong na nagluluto ng lambing at gulay na sopas. Kukuha na raw ng mga matatanda na lampas sa 60 taong gulang. Totoo ba? Talagang hindi na kailangang umakyat sa bundok. Totoo nga. Hindi na kailangang umakyat sa bundok. Hindi na kailangang umakyat sa bundok. Wala nga tayong makain. Paano natin aalagaan ang matatanda? Nga. Asawa ni Dalong. Ito ay ang may-ari ng ating Dreamship Offal Soap Workshop. At isa rin itong negosyo ng ating nayon. Asawa ni Dalong, magbigay ka ng ilang salita. Lahat tayo ay mga kababayan. Ano bang may-ari o wala? Ano bang hindi may-ari si Meng? Yung sabaw ng kambing na ito, 5 kwarta kada bowl. Talaga bang ganun ang kalaki ang kita? Sabihin na natin ang totoo sa lahat. Yung negosyo ng pagtinda ng sabaw na ito, 5 kwarta lang. Ayoko na magtinda. Anong ayoko na? Kung ayaw mo na, may kita pa ba tayo? E di tayo na naman magugutom. Mag-ingat kayong lahat. Makinig kayo sa akin. Yung lambing na sabaw na 1 pera ang isang mangkok. Tapos na ang negosyo. Siyempre may mas maganda pang hanap buhay. Maghintay lang kayo. Bawat pamilya magpadala ng isang tao. Bibigyan ko kayo ng 25 sentimo sa isang araw. Kung may mga matatanda na higit sa 60 taon, na gustong magtrabaho dito, 10 sentimo. Kaya 35 na yon. 25 sentimo plus 10 sentimo. Kaya 35 sentimo. Diyos ko. Nga. Ay naku. Ang mga matatanda na higit sa 60 taon ay may trabaho pa. At maaari pang kumita. Hindi mo kami niloloko, di ba? Hindi. Ito ay isang mahalagang bagay na makapagbibigay ng sapat na pagkain sa lahat. Paano ko naman kayo lolokohin? Sige, makinig kayong lahat sa akin. Kung gusto ninyong magtrabaho, magparehistro na kayo agad. Maraming salamat, ate. Bakit? Anong pasasalamat? Talagang parang buhay na budha ang iyong puso sa amin. Malaking biyaya. Sa wakas, nakabawas na ako ng isang malaking alalahanin sa puso ko.
Pagpapakasal sa langit. Dalawang pagyukod sa mataas na silid. Pagyukod ng mag-asawa. Tapos na ang seremonya. Magpakailanman. Binabati kita, Boss Meng. Salamat sa iyo, Tita Wang, sa araw na ito. Talagang lalong gumaganda ang bagong kasal. Talagang lumalabas ang ganda ni Xuer. Saan ka naman nakakuha ng ganyang sinasabi? Itong mga anak kong babae, nakakatuwang tingnan, talagang nakapagpapasaya. Si Yu and Xiu ay ikinasal na rin, kaya't nakapagpahinga na ako. Nakakapagpahinga na. Congratulations, Boss Meng. Ay naku, napakapulit. Maraming salamat sa inyong pagdating. Sa wakas, nakasal na rin ako sa'yo, Xier. Bro, Newsy. Salamat at pinili mong pakasalan ako. Bro, Newsy. Hindi naging madali ang marating natin ang puntong ito. Mula ngayon, ito na ang magiging bahay mo. Magandang buhay tayo, magkasama tayo ng maayos. CJ. Ipinakita ng sistema na tapos na ang wealth strategy. Tapos na ang strategy. Makakabalik na ako sa modernong panahon. Pero, handa na ang host na si Jing. Pindutin ang kumpirmasyon kung aalis na sa sistema. Pwede pa ba akong manatili dito? Hindi maaaring tapusin ang misyon. Ang sapilitang paghawak ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay. Mangyaring maghanda ang host. Umalis 1 oras mula ngayon. Anong nangyari kay Meng-er? Mayroon akong tungkulin. Kailangan mong pangakuan ako. Kahit anong oras. Kailangan mong alagaan ang mga bata at ang sarili mo. Kakaiba ang araw na ito. Hindi ba't maayos naman kami ng mga bata? Itago mo itong gintong pang-ayos. Pasensya na, niloko kita. Ngayon, hindi matatag ang prinsipe. Kailangan kong bumalik at maghintay. Ang tunay kong pagkatao ay sasabihin ko sa kanya sa ibang pagkakataon. Pupunta ako bumili ng ilang kakanin para sa'yo. Hintayin mo ako bumalik. Pasensya na. Pasensya na, hintayin mo ako bumalik. Paalam. Kapag bukas na ang daanan pabalik. Pasensya na.